Isinama ako enige, bigyan ng babae sa check-up. Nang lumabas siya para bumili ng gamot, may nabulong sa aking ang nurse. Huwag nang magatubili, umalis ka na abang maga. Kinabukasan, natuklasan ngang nanay ko ang isang bagay na hindi ko mahawakan. Ang corridors ng ospital tuwing hapon ng Sabado ay siksik ng tao, nungit may kakaibang katahimikan na nakabitin sa hangin. Nakaupo ako sa linya nga upuang panghintay, ang aking kamay ay walang malay na nakapatong sa aking malaking tiyan 5 buwang buntis na, at kitang-kita na ang aking pagbubuntis sa ilalim ng aking damit. Ang biyanang babae ko, si Aling Celia Reyes, ay nagmamadaling dumulok sa reception desk habang ang bibig niya ay walang tigil sa pag-usap. Huwag kang gumalaw diyan, anak. Aalagaan ko ang lahat, sinabi ng doktor na kailangan nating mag-ingat ng mabuti para sa apo ko. Matamis ang kanyang tinig habang nagmamadali siyang patungo sa botika. Ngumiti ako habang tinitignan ang kanyang likod. Mula nang malaman nila ang aking pagbubuntis, mas maingat pa siya sa aking pag-aalaga kaysa sa sarili ko. Sinabing lahat na swerte ako may asawang nagmamahal ng buong puso at pamilyang turing sa akin ay tunay na anak. Nalulunod ako sa mga masasayang pag-isip nang biglang lumapit ang isang batang nurse. Nagmamadali siya, mabilis na tumingin sa paligid at biglang yumuko palapit sa akin para bang may pinupulot sa sahig. Amoy ng disinfectant ang dumampi sa aking ilong. At pagkatapos ay isang dinig, mahinging tulad, na hingunit sapat na para tumagos sa aking tainga. Huwag nang magatubili, umalis ka na habang maaga pa. Namanhit ang aking mga tainga, naninigas ang buong katawan ko, ang ngiti sa aking labi ay biglang nawala. Hindi pa ako nakakabawi ng diwa ng tumayo na ang nurse, nagmadaling lumayo at nawala sa karamihan ng tao na parang hindi siya narito kailanman. Anong nangyari? Tanong ko sa sarili, natamaan ba ang aking puso, mali ba ang narinig ko? Kaninang umaga lamang, habang natutulog-tulog pa ako, dinalang ang aking asawa si Daniel Cruz ang isang mangkok mainit na lugaw sa aking kama, malambing niyang hinagot ang aking buhok. Gising na, mahal, kumain ka muna. Mahalaga kayong dalawangang aming munting anak. Gaano ako kasaya nun? Si Daniel ang aking unang pag-ibig at nag-isang lalaki sa aking buhay. Mabait, matalino, at lagi niyang inilalagay ang pamilya sa lahat. Punong-punong tawanan ang bawat kainan sa bahay. Si Aling Celia naman napakahusay niyang magluto, at sinabi niya na hindi niya ako hahayaang mag-alab ngang kahit isang daliri habang nakdadala ako ngang kanyang apo. Ngunit biglang naalala ko ang hapon ng kagabi. Habang masaya kaming nag-uusap, biglang lumingon si Aling Celia sa akin nang may walang malasakit na tono. Narinig ko, anak, na muling tumaas ang presyong lupang ibinigay ng nanay mo sa iyo sa sentrong lungsod. Swerte ka talaga, may mabuting asawa ka at may napakagandang mana pa. Ingatan mo iyang titulong ang lupa, ha? Noon, naisip ko na biro lamang iyon ng biyenana. Ngunit ngayon, ang masalitang iyon ay inuulit sa aking isipan kasabay ng bulong nurse. Ang lupang iyon ay regalo ng nanay ko bago kami ikasal na kakahalaga ng halos 10 milyong piso. Sinabi niya na iyon ang aking pundasyon, ang aking sandigan para sa hinaharap. Anong nasa isip mo riyan? Hinila akong tinig ni Aling Celia sa katotohanan. Nakatayo na siya sa harapan ko, may hawa na gamot, at nagtataka. Wala pong mahalaga, nanay. Nag-isip lang po ako kung anong masarap na lulutuin ko ngayong gabi para sa ating lahat. Huwag mo nang abalain ang iyong sarili. Ang tungkulin mo ay magpahinga. Baka mag-alala pa si Daniel. Tinulungan niya akong tumayo, kamay sa kamay. Napaka-intimong pakiramdam. Ang init mula sa kanyang palat ay dumating sa akin. Ngunit bakit may malamig na tigang na dumadaan sa aking likod? Lihim kong tinignan ang kanyang mukha. Ang ngiti niya ay mainit pa rin. Ang mata niya ay magiliw pa rin. Lahat ay ganon pa rin, ako lamang ang may bagabag sa puso. Natamaan ba talaga ako? O may nakakatakot na sikreto sa likod ng masayang mukha ng aming tahanan? Lumipas ang sasakyan sa kalsada. Si Aling Celia ay nakaupo sa tabi ko, walang tigil sa pag-usisa, nagtatanong kung pagod ako, nagbibigay ng babala na mag-ingat sa paglalakad. Sumagot lamang ako ng mapagpapalinlang,
Ang aking isip ay blanko, ang bulong nurse ay patuloy na umaling-aungaw. Pagsapit namin sa bahay, nahihintay si Daniel sa pintuan. Madaling lumapit sa akin, punong mapakalala ang mukha. Kumusta na ang check-up? Anong sabing doktor? Pagod ka ba? Tiningnan ko ang kanyang mata, nakahanap ngang kahit anong kakaibang bagay. Wala, malambot pa rin ang tingin niya, tunay pa rin ang pagmamalasakit na lagi kong pinagkakatiwalaan. Ayos lang po ako, sinabing doktor na malusok si baby, pahinga lamang ang kailangan ko. Sa hapunan, hindi ko naramdaman ang lasa ng pagkain. Matuyo ang lalamunan ko, bawat subo ay parang tinik. Si Aling Celia ay patuloy na naglalagay ng ulam sa aking plato. Si Daniel naman ay nakukuwento ng nakatawang manangyari sa kanyang trabaho para mapangiti ako. Lahat ay perpekto hanggang sa nakakatakot. Gabi na, hindi ako makatulog. Nakahiga sa tabi ni Daniel, nakikinig sa kanyang pantay na pahinga, biglang naramdaman ko ang pagiging dayuhan ng lahat. Ang lalaking ito ang lalaking pinakasama kong ilang taon, tunay ba siyang kilala ko? Nagsimulang alalahanin ang mga kakaibang pangyayari kamakailan. Lagi siyang nagugulat, may mga tawag sa telepono na kinakailangan niyang sagutin sa labas ng balkonahe. Isang beses, pumasok ako nang hindi inaasahan sa kanyang opisina. Mabilis niyang isinara ang laptop, may bahagyang gulat sa mukha. At si Aling Celia, mabuti siya sa akin. Oh, ngunit ang kanyang pagmamalasakit ay laging nakatuon sa bata at sa titulong lupa. Paulit-ulit niyang tinatanong kung saan ko nakalagay ang titulo. Anak, ang titulong ng lupang ibinigay nga nay mo na saan na? Ibigay mo sa akin para ilagay sa ligtas na lugar. Buntis ka kaya malilimutan mo. Noon, natawa na lamang ako at sinabi na ligtas na nakalagay ang titulo. Siya ay tila hindi nagustuhan ang sagot, ngunit hindi na nagsalita. Mga maliliit na bagay na dating hindi ko binibigyang pansin. Ngunit ngayon, kasama ang babalang nurse, isang nakakatakot na larawang bumubuo sa aking isipan. Lagi na bang nagmamadali sa paghatol ang aking isip? O may nakatagong katotohanan sa likod ng lahat ng ito? Maingat na tinanggal ang kamay ni Daniel sa aking katawan, tahimik akong bumaba sa kama, lumabas ako sa balkonahe. Ang lamig ng gabi ay nagpanginig sa akin. Anong gagawin ko? Sa gitnang gulong aking isipan, biglang naisip ko ang isang tao, ang tanging tao sa buong mundo na mapagkakatiwalaan ko ng buong buo. Ang tanging taong sapat na lakas at talino para tulungan ako, ang nanay ko. Inilabas ko ang telepono. Lumitaw ang kanyang mukha sa listahan ng mga kontak. Nag-atubili ang aking daliri sa taas ng pindutan ng tawag. Hating gabi na, mabababalisa ba siya? Ngunit natalo ng takot ang lahat ng pag-aalangan. Huminga ako ng malalim, naktipon ng lakas ng loob, at pinindot ang tawag. Isang beses lamang tumunog ang telepono nang nasagot ito sa kabilang dulo. Ang boses ng nanay ko ay lumakas, mainit at pamilyar tulad ng dati, kahit halos 1:00 ng madaling araw. Carla, bakit ka tumatawag sa oras na ito? Hindi ka makatulog? Sa pagdinak kanyang boses, lahat na pader na aking pinaksikapang itayo ay biglang bumaksak. Bumuhos ang aking luha, walang mapihilang dumaan. Nanay, takot na takot ako. Kalma ka. Agad na naging seryoso ang kanyang boses, ngunit walang panik. Huminga ka ng malalim. Nandito na ako. Anong nangyari? Ang kanyang katahimikan ay tulad ng malamig na tubig na bumaksak sa aking nagliliyap na isipan. Sinubukan kong huminga at inisa-isa ko sa nanay ko ang lahat, mula sa bulong nurse hanggang sa aking mga pagdududa tungkol sa kaugali ni Daniel at Aling Celia. Sa kabilang dulo, tahimik. Ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pagaway. Nanay, naririnig mo ba ako? Naririnig kita. Malamig at matalas ang boses niya ngayon, tulad ng talim ng kutsilyo. Pakinggan mo ako, Carla. Mula ngayong sandali, kailangan mong maging ganap na kalmado. Mag-act na parang walang nangyari. Maging masayang manugang, naiintindihan. Pero paano ko magagawa iyon? Takot na takot ako. Hindi ko na sila matingnan ng diretso. Kailangan mo. Kung magpakita kang takot, agad silang magdududa. Buntis ka, hindi mo maaring kumilos ng pabigla-bigla.
ligtas ka, ligtas ang iyong anak. Ang dalawang salitang iyong anak ay nagising sa akin. Tama iyon, hindi na ako nag-iisa. Kailangan kong protektahan ang aking anak. Anong gagawin ko, nanay? Wala. Matulog ka at subukan mong mahimbing. Bukas, gising ka ng parang normal ang lahat. Ang natitira ay akin na ang bahala. Ang boses ni nanay ay puno autoridad na hindi mapangangatwiranan. Siya ay isang matagumpay na negosyante na nakapagpapalakat ng sariling kumpanya sa loob ng maraming taon. Ang katapatan ay naingatan niya sa kanyang dugo. Magpapadala ikong tao para alamin ang lahat mula sa nurse hanggang sa pamilya ng iyong asawa, walang detayeng makakalusot. Oh, nanay, magaling. Huwag kalimutan, ang aming anak ay hindi basta-bastang tinatakot. Pagkatapos ibaba ang tawag, medyo gumaan ang aking puso. Ang takot ay nandun pa rin, ngunit hindi na nito nalalamon ang buong pagkatao ko. Sa lugar nito ay isang naglalagablab, nagalit at isang mabagal na pagpapasyang bumubuo. Tama ang nanay ko. Kailangan kong mag-artista, kailangang maging pinakamahusay na artista. Sa palabas na ito, kailangan kong manalo. Bumalik ako sa kwarto, dahan-dahang humiga sa tabi ni Daniel. Natutulog pa rin siya, walang alam sa anumang bagay. Tiningnan ko ang kanyang mukha, ang taong mahal na mahal ko noon ng buong puso, at nagtatanong sa sarili kung saan nandun ang tunay niyang pagkatao. Kinabukasan, gumising ako na may mamamaga ang mamata, ngunit pinagsikapang mag-ayos upang itago ang pagod. Bumaba ako at si Aling Celia ay may inihanda ng maluwag na agahan. Gising na ang manugang ko. Halika at kumain. Niluto ko ngayong umagang lugaw na may kanduli, napakabuti para sa iyo. Ngumiti ako, isang ngiti na naramdaman kong matigas sa aking mga labi. Salamat, nanay. Bumaba si Daniel mula sa itaas, nakasuot ng malinis na barong Tagalog. Lumapit siya at halik sa aking noo. Kumain ka ng masarap, mahal. Maganda ba ang tulog mo kagabi? Napakaganda. Sagot ko, pinagsikapang hindi tumingin sa kanyang mga mata. Sa pagkain, nagpasya akong subukan ang isang maliit na pagsubok. Ikaw ba, stress ka sa trabaho ngayon? Mukhang pagod ka palagi. Minsan pa ngang nagigising kang biglaan sa kalagitnaan ng gabi. Natigil si Daniel, hawak ang tinapay na papasok sa bibig. Saglit lang, nakangiti siyang nag-awkward. Naku, normal lang iyon, mahal. Maraming trabaho sa katapusan ng taon. Huwag kang mag-alala. Malinaw na iniwasan niya ang paksa. Ngunit bago pa ako makakadagdag ng tanong, malakas na nilagay ni Aling Celia ang kanyang kutsara sa mesa. Isang tunog ng tuyong kahoy na tumatagos sa katahimikan. Hayan, mag-aalala ka pa sa kanya. Lalaki ang bahala sa malaking bagay. Anong alam ninyo? Kumain ka na lang at mag-ingat sa aking apo. Ang lalaki ay nagtatrabaho, pag-uwi niya, pahinga ang gusto niya, hindi mga walang kwentang tanong. Tinamaan akong bawat salita tulad ng karayom sa dibdib. Nararamdamang hinahamak at ininsulto. Nasusunog ang aking mukha sa galit. Kumapit ang aking makamao sa ilalim ng mesa. Lumingon ako kay Daniel, umaasang may depensa mula sa kanya. Ngunit hinayaan niya. Ibinaba niya ang kanyang tingin at tahimik na kinain ang natitirang pagkain sa kanyang plato, para bang ang sinabi ng kanyang nanay ay natural at katotohanan. Ni isang salita ang hindi niya sinabi para sa akin. Ni isa, ang kapaligiran sa hapagkainan ay biglang naging nakakainis. Nang makita ni Aling Celia na tahimik ako, inubo siya at bumalik sa mapagmahal niyang kilos. Naglagay ng malaking piraso ng isda sa aking plato. Kumain ka, anak. Kumain ka ng marami. Ang aking pag-aalala ay para sa kalusugan ng dalawa sa inyo. Huwag kang makialam sa usapin ng mga lalaki. Iyon ay tulad ng isa pang hampas sa aking mukha. Nilunok ko ang galit at yumukod. Opo, nanay, naintindihan ko. Natapos ang hapunan sa mabigat na katahimikan. Nagmadali si Daniel sa trabaho. Naiwan akong nag-isa sa malawak na sala, mas nangangarap at nalilito kaysa kailanman. Ang balat ng masayang pamilya ay nawasak na, at sa pagitan ng bitak na iyon,
nakita ko ang isang hubad at nakakatakot na katotohanan. Sa bahay na ito, isa lamang akong makina ng panganganak, isang kasangkapan para panatilihin ang lahi nila at marahil ay isa pa ring bagay. Buong araw akong nananatili sa aking kwarto, nagdadahilang pagod. Alam kong binabantayan ako ni Aling Celia, paminsan-minsan nagbubukas ng pintuan, nagtatanong ng ilang tanong. Sa hapon, tumunog ang aking telepono, nanay ito. Nagmadali akong sumagot, tumakbo sa banyo at kinandado ang pinto. Alo, nanay. Oh, anak. Kalmado at tiyak ang boses ng nanay ko. Nagpapadala na akong tao para mag-imbestiga. Mas komplikado pala kaysa sa inaakala nating dalawa. Hindi ka na maaring manatili sa bahay na iyon. Napanganib ka. Tinamaan ang aking puso. Anong gagawin ko ngayon? Pakinggan mo ako. Sinimulang ilatang nanay ko ang plano. Bukas na 8:00 gabi. Ang asistan ko si Kuya Bernie ang sumusundo sa iyo. Magpapanggap siyang pinsan mo mula probinsya. Anong dahilan ang gagamitin ko para makalabas? Nasaad ka sa pagkain ng nanay mo. Gustong-gusto mong lumipat sandali para makakuhang sariwang hangin. Magarte kang nag-aalala sa nanay mo, normal na iyon para sa isang buntis. Napakayaman ng plano na nanay ko. Magdala ka ngang isang maliit na bag lamang nga importanteng dokumento, telepono, ilang damit. Huwag kang magdala ng malaking maleta, magdududa sila. Naalala ko na, nanay. Inihanda ko na ang isang ligtas na lugar. Kapag nakarating ka doon, may makatao na ang bahala sa lahat. Ang detalyado at profesional na pagayos ng nanay ko ay nakpababa at nakpalaking ang takot sa akin ng sabay. Kung isang misunderstanding lamang ito, hindi siya kailangang maging ganito kaingat. Charla, nag-atubili ang nanay ko saglit bago nagpatuloy. Alam kong namimiyati ka, ngunit kailangang maging malakas ka para sa sarili mo at sa apo ko. Basta nakaalis ka ng ligtas doon, ang lahat na iba ay akin na ang bahala. Pangako ko. Sa pangakong iyon ng nanay ko, muli na namang umagos ang aking luha. Kinagat ko ang aking labi para hindi mapayak. Naintindihan ko na. Susunod ako sa iyo, nanay. Pagkatapos ibaba ang tawag, umupo akong mababa sa malamig na sahig ng banyo. May plano na, may daan na para makalabas. Marahil ay dapat akong masaya. Ngunit ang aking puso ay puno ngang makahalong damdamin, kaunting ginhawa at tinding pagkabahala. Natatakot akong hindi maganap ng maayos ang pagganap. Natatakot na mapansin nila ang kahit isang bagay. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Maputla ang mukha, na magapa ang mga mata. Kailangan ko munang maging malakas. Ang palabas na ito ay kailangan kong gawin ng perpekto. Lumabas ako sa banyo, huminga ng malalim, inihanda ang aking isipan para sa pangharap bukas ng gabi. Ito ang magiging huling gabi ko sa bahay na ito, sa gintong kulungang ito na peka. Sa hapunan ng sumunod na gabi, pinagsipagan kong kumain ng natural. Nang kumain na ang lahat at nakaupo sa sala na umiinom ng tsaa, sinimulan ko ang aking palabas. Lumapit ako at umupo sa tabi ni Aling Celia. Isinandal ang ulo ko sa kanyang balikat, nagsalitang malandi. Nanay, pagod na pagod ako ngayon, hindi ko alam kung bakit. Biglang nasaad ako sa sinigang ng nanay ko. Kamis na kamis ko na siya. Nakatingin si Aling Celia sa telebisyon. Nang marinig ako ay lumingon siya at hinagot ang aking ulo. Doon pa lang naman kayo, iluluto ko rin para sa iyo bukas. Kaya lang, iba ang luto ng nanay ko. Nanay, ganun talaga. Nagbusangot ako, sinabing gusto ng aking malambing na paraan. Puwede ba akong pumunta sa kanila ng ilang araw para makapagpahinga at makakuha ng iba't ibang pagkain? Tulad ng inaasahan ko, nagpakita agad ng pagdidisgusto si Aling Celia. Umupo siyang tuwid, nag-angat ng kilay. Bakit pa doon? Hindi ba't maayos ang pag-aalaga ko sa iyo dito? Buntis ka, nakakapagod ang pagbiyahe. Maapektuhan ang aking apo. Namuo ang luha sa aking mamata. Lumingon ako kay Daniel, ang mamatang nagmamakawa. Kuya Daniel, inihanda ko na ang aking sarili na magalitan din siya at maya pa ng ilang sandali. Ngunit hindi biglang ibinaba ni Daniel ang diaryo at ngumiti. Hayaan mo siya, nanay. Kung nasaad siya, payagan siya.
Mabuti para sa kanya ang makita ang kanyang nanay. Nagulat ako. Nagulat din si Aling Celia. Anong sinasabi mo, Daniel? Nagdadala siya ng apo mo. Ilang araw lang naman, nanay. Uwi rin siya agad. Wining ni Daniel sa akin. Tama ba, mahal? Malamig. Nalamigan ang aking likod. Sumang-ayon siya ng napakabilis. Napakabilis ng bilis, kakaibang kabilis. Ang ngiti at wink niya ay hindi ko maintindihan kung bakit ay nakpagulo sa akin. Parang pakikisa, parang pahintulot mula sa isang taong mataas ang posisyon. Parang gusto niya akong makaalis. At maingat na pinayagan akong umalis. Nang makitang pumayag ang anak niya, si Aling Celia ay hindi na nagsalita, nagdilim lamang ang kanyang mukha at tumalikod papaakyat ng hagdan. Lumapit si Daniel, umupo sa tabi ko, niyakap ako. Nakita mo, lagi kitang pinipili. Bukas ikita ko na sa bahay nanay mo. Hindi na kailangan, kuya. Makiep na lang ako, magtatrabaho ka pa. Tumango siya, walang anumang pagulit ng alok. Magsaya ka, tawagan mo ako araw-araw ha. Niyakap niya ako ng mahigpit, isang mahigpit na yakap, bumubulong sa aking tainga. Umuwi ka agad, mahal. Malamig tulad ng yelo ang pakiramdam ng yapos na iyon. Alam kong ito ay hindi paghinto ng isang asawang nagmamahal. Ito ay isang pagtataboy na punong plano. Eksaktong alas 8:00 gabi, tumunog ang doorbell. Tumadyo si Daniel para sagutin ito. Nakatayo ako sa hagdan. Tumitibok ng malakas ang puso. Pumasok ang isang lalaki na kapwatanda ni nanay, simpleng suot. May daladalang basket ng prutas mula probinsya, si Kuya Bernie ang asistan ng nanay ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Bernie, pinsan ni Carla. Pumunta lang po ako sa lungsod para sa kaunting lakat, kaya sinubukan kong bumisita sa kanya. Natural ang pagganap ni Kuya Bernie, magilif na tinanggap ni Daniel ang bisita. Bumaba rin si Aling Celia mula sa itaas at ngumiti sa bisita. Pagkatapos ng ilang pangungusap, masayang nagpahayag ako, Kuya Bernie, mabuti at narito ka. Plano ko naman sana pumunta sa nanay bukas. Pwede ba akong sumabay sa iyo ngayong gabi? Tumango si Kuya Bernie. Sige naman, Carla. Alis din naman akong gayon. Handa ka na ba? Hindi nagustuhan ni Aling Celia, ngunit dahil may bisita at pinsan ko pa ito, hindi siya makapagsalita. Lumingon siya sa akin, may ibig sabihin ang tingin. Si Daniel naman ay nagpanatiling ang magili niyang ugali hanggang sa dulo. Sige, umalis ka na. Bibisita naman doon ang puso mo. Alagaan siya. Kuya Bernie, buntis ang asawa ko. Kinuha ko ang aking maliit na bag-ilang damit at mahalagang dokumento, lamang ang laman at nagpaalam sa lahat. Habang umaalis, si Aling Celia ay kumutop lamang ng isang beses at tumalikod. Si Daniel naman ay sinamahan ako hanggang sa pintuan. Ibinukas niya ang pintong sasakyan para sa akin at bago isara ay yumuko siya at bumubulong sa aking tainga. Umuwi ka agad, mahal. Tumango lamang ako, hindi na nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Gumalaw ang sasakyan, lumingon ako sa bintana. Nakatayo pa rin si Daniel, kumakaway, may ngiti sa labi. Ang bahay ay nagniningning sa liwanag, ang lugar na once ay inakala kong aming tahanan, dahan-dahan ang lumayo, lumiliit at nawala sa likod ng isang kurbada. Sa eksaktong sandaling iyon, lahat ng damdamang pinigil ko sa loob ng 2 araw ay biglang naputok. Hindi na ako makapigil ng luha. Itinago ko ang mukha sa aking makamay, nanginginig ang mga balikat. Maalaala ang kaligayahan, matamis na mga salitang pag-ibig ni Daniel ngayon ay parang biya na bubok na pumapata sa aking puso. Kaligayahan, pamilya, lahat ito ay isang palabas at ako ang naiveng pangunahing artista sa palabas na iyon. Si Kuya Bernie, nakaupo sa upuan ng driver, ay tahimik lamang na nag-abot ng isang kahon ng tissue, walang isang tanong. Ang kanyang katahimikan ay lalong nagpapasalamat sa akin. Binigyan niya ako ng pagkakataong umiyak, ibuhos ang lahat ng sakit at pagtataksil. Umiyak ako ng matagal hanggang sa wala na akong luha. Nang pumasok ang sasakyan sa sentro ng lungsod, dahan-dahan akong tumayo ng ulo,
tiningnan ko ang aking pagod na mukha sa refleksyon ng bintana. Tumigil ang luha. Sa lugar nito ay isang kahimigan na nakakatakot ang kalamigan. Kailangan ko ang katotohanan. Kahit gaano ito kachan cruel, kailangan ko itong harapin. Ang sasakyan ay hindi patungo sa bahay nanay ko kundi kumanan sa isang mataas na gusaling nakatayo ng nag-isa sa sentro ng lungsod. Pinababa ni Kuya Bernie ang sasakyan sa B3 basement, isang lugar para lamang sa mga may sariling penthouse. Kinokontrol ang lahat sa pamamagitan ng smart card at may seguridad na bukas ng 24 na oras. Nakarating na po tayo, Carla. Lumabas akong sasakyan, sinundan si Kuya Bernie papasok sa isang pribadong elevator. Diretso itong umakyat sa ika-45 na palapag, ang pinakamataas na palapag ng gusali. Pagbukas ng pintuan ng elevator, naghihintay na ang nanay ko. Sa pagkakita ko sa kanya, hindi na ako makapigil, nagpunta ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Nanay, niyakap niya ako ng mahigpit, mainit na yakap, tahimik niyang pinalo ang aking likod. Magaling, huwag nang umiyak, nandito na ang nanay mo, walang makakasakit sa iyo at sa apo ko. Ang masalitang iyon ng nanay ko ay tulad ng isang gamot na agad nagpawala ng bagabag sa aking puso. Pumigil akong umiyak at sumunod sa kanya papasok sa apartment. Napakalaking ang lugar, magarbo ang disenyo ngunit maayos at maginhawa. Lahat ay inihanda na pagkain at inumin sa refrigerator, mga pangangailangan ng isang buntis. Maligo ka at magpahinga muna. Nagluto akong sopas para sa iyo, kumain kang init. Pagkatapos maligo, mas malinaw ang aking isipan. Nakaupo ako sa mesa. Kinain ang sopas na niluto nanay ko, naramdaman ang init na kumakalat sa buong katawan ko, katahimikan ang nanay ko, hindi siya nagtatanong tungkol sa nangyari, alam niyang kailangan kong oras para maging kalmado. Nang maubos ko ang sopas, nagsalita ang nanay ko. Alam kong magulo ang isip mo, Carla, ngunit may ilang bagay na kailangan mong malaman. Ibinigay niya sa akin ang isang tablet, sa screen ay isang detalyadong profile. Ito ang impormasyon tungkol sa nurse na nagbabala sa iyo. Ang kanyang pangalan ay Marichel, ang kanyang kapatid na babae ay namatay, 3 taon na ang nakalipas sa isang mahirap na panganganak sa ospitang iyon. Ang nagsagawa nga operasyon ay ang kasalukuyang chief ang obstetrics department. Napalakad ang aking hininga. Hindi ibig sabihin ng nanay mo na may lihim ang pagkamatay, ngunit naniniwala ang nanay mo na hindi ng aksidente ang paglapit niya sa iyo. Matapang ang babaeng iyon, magiging mahalagang saksi siya. Lumipat ang nanay ko sa susunod na pahina, ang curriculum vitae ng isang doktor. At ito, naging malamig ang boses ng nanay ko, ang pinaka-importanteng link. Sa labas, isang kilalang doktor. Sa loob, adik sa sugal. Na-verifying aming team na may utang siyang mahigit 2 milyong piso mula sa mga ilegal na sugal. At nitong nakaraang linggo, ang asawa ng doktor ay nakatanggap ng isang limpak na pera mula sa isang anonymous na account. Gaano? Nalamigan ako, 200,000 piso, sinabi ng nanay ko, katulad ng isang deposito, isang bayad para mabili ang isang buhay. Ang malabong takot na naramdaman ko ay naging isang maliwanag at nakakatakot na katotohanan. Ito ay hindi misunderstanding, ito ay isang masalimut na plano. Tumingala ako sa nanay ko, nagugulumihanan ang mata. Nanay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hinawakan ng nanay ko ang aking kamay, mainit ang makamay niya at punong lakas. Hindi ka kailangang gumawang kahit ano. Dito ka lang muna magpahinga at pangalagaan ang sarili mo at ang bata. Ang lahat ng iba ay aking ayusin. Sa sandaling iyon, tumunok ang teleponong ng nanay ko. Tiningnan niya ang screen at sinagot. Agad na nagbago ang tono niya, maikli at punong autoridad. Oy, Mang Ben, simulan na. Imbestigahan ang buong pamilya ni Daniel Cruz. Mula sa magulang hanggang sa mga business relationships. Huwag palalampasin ang kahit isang detalye. Sa loob na 2 sumunod na araw, nananatili ako sa ligtas na apartment, halos hindi umalis.
Lahat ng impormasyon mula sa labas ay dalang nanay ko, si Kuya Bernie ang nag-aasikasong pagkain at may isang nurse pa ring espesyal na padala para bantayan ang aking kalusugan araw-araw. Tumawag si Daniel at Aling Celia ng ilang beses. Sinunod ko ang utos ng nanay ko, sinagot ko ang tawag at nag-usap ng normal. Sinabi kong nandoon pa ako dahil sa pagtatampo at pagod kaya gusto ko pang magpahinga. Nagpakita silang naniniwala, nagbigay ng payo na mag-ingat at binaba ang tawag. Ang kanilang katahimikan ay lalo akong nagpabahala. Sa ikatlong araw nga hapon, dumating si Mang Ben, ang direktor ng seguridad ng kumpanya ngang nanay ko. Siya ay kasama ngang nanay ko mula pa sa pinakaunang araw ng negosyo, tapat at may kakayahan. Nagdala siya ng impormasyon na nagpatigas sa aking katawan. Madam, Carla, may natuklasan kaming ilang bagay na kaduda-duda. Itinuturo ni Mang Ben ang isang pahina ng dokumento. Tulad ng aming nayulat, ang doktor ay may utang na 2 milyong piso. Ngunit ang mas mahalaga, natuklasan namin na ang nagpapawatang sa kanya ay isang kilalang kriminal na may koneksyon sa malaking ilegal na sugal. Ang taong ito ay kilala sa brutal na paraan ngang pagpapataw ng utang. Tumango ang nanay ko. Isang taong nasa dulo ng pinto ang gagawang kahit ano para makakuhang pera. Nungit may isang bagay na mas kapansin-pansin. Nilipat ni Mang Ben ang pahina. Ito ang 3 life insurance policies. Sa loob ng 6 na buwan, sunod-sunod na binili ni Daniel Cruz ang 3 malaking life insurance policy para sa inyo, Carla. Ang kabuwang halaga ng kabayaran kung may mangyaring masama ay aabot sa halos 30 milyong piso. Naramdamang may malaking batong dumidiin sa aking dibdib. At ang pinaka-kritikal na detalye, itinuturo ni Mang Ben ang isang linya sa kontrata. Ang tanging benepisyaryo sa 3 policy na ito hindi ang anak o ang magulang kundi si Daniel Cruz mismo. Hinampas ng nanay ko ng dahan-dahan ang mesa. Ang kanyang mata ay nangningning sa isang nakakatakot na galit. Hayop, kaya pala matagal na niyang pinlano ito. Hindi ako makapagsalita. Lahat ay napakalinaw na. Hindi lamang nila pinagkakaabalahan ang 10 milyong pisong lupa, pinagkakaabalahan pa nila ang 30 milyong pisong insurance. Sa kabuuang 40 milyong piso, isang halagang sapat para bawalan ng kahit sino ang kanyang pagkatao. Ang plano ay hindi isang impulsibong kilos dahil sa kasakiman. Ito ay isang maingat na naplanong seryeng hakbang na inihanda sa loob ng 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwang iyon, niyayakap pa rin niya ako tuwing gabi. Sinasabi ang mahal kita tuwing umaga, ngunit sa kanyang isipan, lagi niyang pinaplano ang araw ng aking kamatayan. Mang Ben, nagsalita ang nanay ko, malamig ang boses, patuloy na mag-imbestiga. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod ng utang ng doktor. Gusto kong malaman kung saan galing ang 200,000 pisong iyon. At pinakamahalaga, bantayan ang bawat kilos ni Daniel. Gusto kong malaman kung saan siya pumunta, anong ginagawa, sinong nakikilala niya. Opo, Madan. Hindi pa naalis ng matagal si Mang Ben nang tumunok muli ang telepono ng nanay ko. Madam, may tao mula ospital na gustong makita si Carla. Ang nurse na si Maricel. Nagkatinginan ang nanay ko at ako. Hayaan siyang pumasok. Ilang sandali, pumasok si Maricel, nakasuot pa rin kanyang nurse na uniforme. Maputla ang mukha, punong pagbabala at takot. Sa pagkakita niya sa akin, agad siyang napayak. Carla, salamat sa Diyos, ligtas ka pa. Ilang araw na hindi ka bumabalik para sa check-up, nabahala ako. Salamat, Maricel. Hinawakan ko ang kanyang kamay. May utang ang buhay ko sa iyo. Ngunit paano mo nalaman na nandito ako? Lihim akong naglagay ng tracker sa bag mo noon sa ospital. Nagsalita si Maricel nang mababa ang boses. Natatakot ako na may mangyari sa iyo. Patawad na kumilos ako ng ganun. Hindi tama ang ginawa mo, ngunit may dahilan ka ba para dito ng ganitong pagmamadali? Huminga ng malalim si Maricel at ibinigay sa akin ang isang telepono. Panorin mo ito ang nakunan ko sa opisina ng doktor ngayong umaga. Habang kinukuwento ni Nanay at Maricel, biglang tumunog ang aking personal na telepono. Si Daniel. Tiningnan ko ang nanay ko. Tumango siya, sagutin ko. Huminga ako ng malalim, pinindot ang sagot at pinindot ang speaker. Mahal, kumusta ka na?
Bakit ngayon pa lang sumagot sa tawag ko? Nag-aalala ang lahat sa inyo rito. Malambot pa rin ang boses niya tulad ng dati. Pagod ako kaya maraming tulog. Mayos ang pag-aalaga ng nanay ko. Huwag kang mag-alala. Ganon ba? Mabuti. Maikli ang sagot niya. Hanggang kailan ka doon? Si nanay ay palaging nagtatanong tungkol sa iyo. Paparating na ba kita bukas? Bago pa ako makasagot, kumawe ang nanay ko ng negatibo. Marahil ilang araw pa, kuya, nagsusuka pa rin ako ng grabe. Okay na ako kung matutulog, mamaalam na ako. Nagmadali akong ibaba ang tawag bago pa makapagsalita si Daniel ng higit pa. Ngunit ilang sandali lamang tumunog muli ang telepono. Si Aling Celia na ngayon. Ayaw kong sagutin. Ngunit kumaway muli ang nanay ko, sagutin ko. Pagkasagot, agad na dumating ang malakas na boses ni Aling Celia, walang tanong kahit isang salita. Nasaan ka na, Carla? Ilang araw na nang hindi mo mukha nakikita. Alam mo bang nag-aalala ang lahat dito? O pinagpapala ka bang nanay mo kaya nakalimutan mo na ang pamilya ng asawa mo? Gustong-gusto kong sumagot ng matapang, ngunit inilagay ng nanay ko ang daliri sa labi katahimikan. Nilunok ko ang galit, nagsalita ng mababa. Nanay, pagod pa rin ako kaya gustong-gusto kong magpahinga sandali dito, uuwi na agad ako pagkatapos. Pagpapahinga, nagdadala ka nga po ko. Kailangan mong nandun sa bahay para maasikaso kita. Hanggang bukas ng gabi kung hindi bumalik, huwag nang sisihin ang aking sarili. Binaba niya ang tawag bago pa ako makasagot, nanginginig sa galit. Nanay, nakita mo, napakawalang galang nila. Ngumiting ang mapurol ang nanay ko. Simula pa lamang ito, anak, tingnan mo ang video. Binuksan ni Marichel ang video sa kanyang telepono. Medyo gumagalaw ang kuha ngunit malinaw ang tunok kinunan sa puwang ng pinto. Naroon ang loob ng opisina ng doktor. Ang doktor ay pabalik-balik, may kakaibang pagbabala sa mukha. Pagkatapos ay pumasok si Aling Celia. Anong nangyari na? Tanong niya, salitang masangsang. Ilang araw na, bakit wala pang gala? Pinunasan ng doktor ang pawis sa noo. Matiyaga, ang batang babae ay hindi na bumabalik para sa check-up. Wala akong pagkakataon. Kung wala, gumawa ng pagkakataon. Hinampas ni Aling Celia ang mesa. 200,000 piso na ang natanggap mo at ganyan ang ginagawa mo. Gusto mo bang ayusin ang 2 milyong pisong utang mo o hindi? Alam ko, nag-agaw tinig ang doktor. Baka pwede akong tumawag at sabihing may problema sa mga resultang test, kailangan niyang bumalik agad. Tama, dalawin siya sa ospital. Sa pagkakataong ito, kailangan na ito matapos malakas na dosis para magmukhang pagkabigo ng puso dahil sa mahinang katawan. Sapat ba ang naiintindihan mo? Nagutos si Aling Celia. Naintindihan ko. Doon natapos ang video. Lumubog ang kwarto sa katahimikan. Nakatayo ang buong katawan ay malamig na yelo. Hindi lamang gusto nilang patayin ako, gusto nila ng isang kamatayan na magmumukhang medical accident, isang kamatayan na walang makakapag-suspect. Sa sandaling iyon, natanggap ngang aking telepono ang isang mensahe. Si Aling Celia, ang nilalaman ay isang linya lamang, lahat ng letra ay malaki, puno ng kapangahasan at pananakot. Nasaan mo na dinala ang apatid ko? Akala mo ba pwede kang magtago? Bumalik ka ngayon kung hindi. Ang kanyang maskara ay nahulog na ng tuluyan. Tinitigan ko ang mensahe. Ang takot sa aking puso ay nawala ng tuluyan. Sa lugar nito ay isang nagliliyap na galit. Tumingin ako sa nanay ko. Ang aking mamata ay wala na pang kahinaan. Nanay, anong susunod? Tiningnan ng nanay ko ang aking mukha. Pagkatapos si Marichel, ang kanyang mata ay kumislap ng isang matalas na kislap. Ngumiti siya, isang malamig na ngiti. Gusto nila kang pumasok sa ospital kaya pumunta ka sa ospital. Sinabi niya, gusto nila nega palabas makikisa, tayo sa palabas nila. Ngunit ang entablado ang script, kailangan naming ang magdikta. Sa ligtas na apartment, nakaupo akong katapat si Marichel, ang nurse na nagligtas ng aking buhay. Tahimik na naghanda ng tsaa ang nanay ko para sa kanya. Pagkatapos maging kalmado, sinimulan ni Marichel ang kanyang kwento.
kaunting nangingini ang kanyang boses sa madamdamang napigilang matagal. Ako, hindi naman ako taong nakikialam sa buhay ng iba. Sinimulan ni Marichel, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ngunit nang mapakinggan ko ang pag-uusap ng biyanana mo at ng doktor, hindi ko na magagawang magbulag-bulagan. Huminga siya ng malalim. 3 taon na ang nakalipas. Ang kapatid ko rin ay namatay sa ospitang iyon sa isang cesarean operation. Tinamaan ang aking puso. Hinawakan ko ang nanginginih niyang kamay. Ang nagsagawang operasyon ay ang doktor mismo. Nagpatuloy si Marichel. Nagsimulang mag-alulong ang luha. Ang kapatid ko ay malusog. Normal ang pagunlat ng baby. Ngunit pagkatapos ng ilang oras sa operating room, inabisuhan kaming nagkaroon siya ng komplikasyon amniotic fluid embolism hindi na niya nalampasan. Ang baby ay naligtas ng may samba. Tinukoy ng ospital na ito ay isang nakalulungkot na medikal na aksidente, isang panganib na hindi mahuhulaan. Ang aming pamilya ay naluksa nun, naniniwala sa sinabi nila. Ang boses ni Marichel ay punong kapaitan, ngunit hindi ako naniniwala. Kilala ko ang kapatid ko, maingat siya, malusog. Palagi akong nakakaramdam na may nalilihim sa likod ng kanyang pagkamatay. Kaya naman, bulong ko. Oh, tumango si Marichel. Ang kanyang mga mata ay nagningning ang kahangahangang determinasyon. Nagpasya akong makaral na nursing, nag-apply para makapag-training at makapagtrabaho sa ospitang iyon mismo. Gusto kong matuklasan ang katotohanan, gusto kong malaman kung anong talagang nangyari sa kapatid ko. Sa buong panahon ng pagtatrabaho ko, lagi ko siyang binabantayan ang doktor. Nakita ko siyang namumuhay ng marangya, ngunit madalas ay may mga mapanganib na tao ang lumalapita, at natuklasan ko tungkol sa kanyang utang sa sugal. Nang araw na iyon, nang makitang pumasok ang biyanana mo sa opisina niya, nakaroon akong masamang kutop. Lihim akong naghintay sa labas at nakinig. At ang narinay ko ay kapareho, kapinahinalang ko sa loob ng 3 taon isang plano para humawa ng perpektong medical na aksidente. Niyakap ko si Marichel maigi, 2 babaeng hindi kilala ang isa't isa, 2 kapalaran na nagkakaunay sa pamamagitan ng iisang sakit at iisang masamang plano. Umiyak kami ng makasama para sa kapatid na binawian ng buhay ng walang katuwiran at para sa pambihirang tapang ni Marichel. Tahimik na nagabot ang nanay ko ng tissue sa amin. Nang maging kalmado na kami, nagsalita ang nanay ko, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Marichel, salamat sa iyo. Hindi mo lamang naligtas si Carla at ang aking apo, ikaw ay isang napakalakas na babae. Nangangako ako na mula sa sandaling ito, ikaw at ang iyong pamilya ay ganap na mapapangalagaan. At ang katotohanan tungkol sa kamatayan ng iyong kapatid, tutulong ako sa iyo na maibalik ang katarungan. Tumingala si Marichel sa nanay ko, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngayon, patuloy ng nanay ko, makaisa tayo. Pumapayag ka ba na maging aming mata at tainga sa ospital? Ang bawat impormasyon na ibinibigay mo ay magiging matibay na ebidensya para ibunyag ang krimen nila. Walang pag-aalinlangan, tumango si Marichel ng tiyak. Pumapayag ako para kay Carla at para sa kapatid ko. Ang tapang ni Marichel ay nagdulot sa akin ng lakas. Ngunit sa sandaling iyon din, isang katotohanang mas nakakakilig ang inihayag, ganap itong tumaob sa akin. Kinabukasan ng umaga, dumating si Mang Ben na may napakaseryosong ekspresyon. Naglagay siya ng mas makapal na tumpok ng dokumento sa mesa. Madam, Carla, natuklasan na namin ang pinagmulan ng 200,000 piso at ang tunay na mastermind sa lahat. Kumaway ang nanay ko para ipagpatuloy. Ang pera ay dinala mula sa isang intermediate account. Sinundan ang trial, natuklasan namin ang account na ayon ay sa isang ghost company. Ngunit bago mapunta ang pera sa ghost company, nanggaling ito sa ibang pinagmulan. Nag-atubili si Mang Ben, tumingin sa akin ng may maawa. Sabihin mo na ng tuwid, nagsalita ang nanay ko. Huminga ng malalim si Mang Ben. Ang orihinal na mapagkukunan ay mula sa isang mataas na interes na pautang na nakakahalaga ng 500,000 piso. Ang nagpahiram ay si Daniel Cruz. Naramdaman kong tulad ng nabibing ang aking matainga. Natalo si Daniel ng malaking halaga sa crypto investment.
Lihim niyang humiram ng may mataas na interes para punan ang pagkawala. Ang 500,000 pisong ito ang bahagi nga halagang iyon ibinigay niya ito kay Aling Celia na nagpadala ito sa pamamagitan ng maraming account hanggang sa maabot ang asawang doktor. Ibig sabihin, nagulumihanan ako. Opo Carla, ang mga mata ni Mang Ben ay puno ngawa. Ang nagpagawang plano, ang nagbayad para mabili ang doktor hindi si Aling Celia. Ang tunay na mastermind sa lahat ng ito ay ang iyong asawa si Daniel Cruz. Pagkabigla, pagkamangha, sakit. Lahat nagadamdamin ay sabay na bumuksak sa loob ko. Ang tasang nasa aking kamay ay nahulog sa sahig, nakasira-sira tulad ng aking puso. Sa sandaling iyon, naisip ko baka si Daniel ay isang asawang sunod-sunuran lamang. Nag-ingat pa akong isang manipis na pag-asa na siya ay napipilitan, na sa kaibuturan niya ay mahal pa rin niya ako, ngunit hindi lahat ay pandaraya. Hindi lamang alam niya siya mismo ang pinakuhang plano, ginamit niya ang hiniram na pera para planuhing patayin ang sarili niyang asawa, ang asawang nagdadala ng kanyang sariling anak. Hayop, ngumungiya ang nanay ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko siyang galit ng ganito, habang ako hindi na ako makapagsalita. Umagos ang luha, malaya, itinago ko ang mukha sa aking makamay, humikbi ng labis-labis. Ang sakit na ito ay mas malaki kaysa nang marinig ang babala ni Marichel, mas masakit kaysa sa pagkalam na pinupuntirya nila ang aking ari-arian. Ito ay ang sakit ng ganap na pagtataksil mula sa taong pinakatiwalaan kong buong buhay ko. Bakit? Bakit mo ako ginawa ito? Umiyak ako ng matagal hanggang sa walang naluha. Nang tumingala ako, namaga ang aking mamata, ngunit sa loob nito ay wala na ang kahinaan. Ang sukdulang sakit ay naging malamig na galit. Tiningnan ko ang nanay ko. Ang boses ko ay palakas. Nanay, gusto kong harapin sila. Hindi na makausap ang nanay ko ng 2 araw. Sinimulan ng mawalan ng pasensya ang Magrus. Hindi nila maring hulaan na sa halip na hintayin silang akitin ako sa ospital, naghahanda na akong malakas na palabas para sa kanila. Sa hapon ngang araw na iyon, paulit-ulit na tumutunog ang kampanilyang bahay ngang nanay ko. Tumakbo ang kasambahay at nakmadaling pumarito. Ang mukha ay maputla. Madam, narito ang mga Cruz. Nagtatalo sila sa labas en negat. Ngumiti lamang ang mapurol ang nanay ko. Hayaan silang pumasok. Nakaupo ako sa control room, nakatingin sa security camera screen. Si Aling Celia na parang naghahari sa galit ay humila kay Daniel na mukha ng nag-aalala at diretso sa sala. Kababayan, sumigawa si Aling Celia, pakita sa nanay ko na tahimik na nakaupo at umiinom ng tsaa, nasaan na ang aking manugang. Ibalik mo agad ang apo ko sa amin. Dahan-dahang ibinabang nanay ko ang tasang ng tsaa, tumingin sa kanya. Ang mga mata ay walang anumang damdamin. Wala akong manugang dito. Mayroon lamang akong anak si Charla na nagpapahinga ngayon dahil pagod siya. Nagpapahinga. Tawa-tawa ngang panglawa si Aling Celia. Nagtataago siya dito at pinutol ang komunikasyon sa pamilya ng asawa niya. Iyan ang tinatawag mong pahinga. O sinasabihano mo siya para gumawa ng masamang bagay. Sa wakas lumapit si Daniel, gumaganap ng maawaing asawa. Inilagay niya ang makamay sa harap ng nanay ko, nagsalita ng nakikiusap. Nanay, pakiusap baka nagagalit si Carla sa akin dahil sa isang bagay. Hayaan mo akong makita siyang sandali. Nandun lang kami at iyon lamang ang gusto ko kung may pagtatalo man, iyon ay para sa amin naming ay resolve ng pribado. Nakaupo ako sa harap ni screen, nakita ang pakunwari at mapanlin lang na mukha ni Daniel na umok na ang tiyan ko. Tiningnan ng nanay ko si Daniel, ang mga mata ay matalas tulad ng kutsilyo. Kamis mo ba talaga ang iyong asawa? Opo, nanay. Ganun ba? Ngumitingang mapurol ang nanay ko, isang malamig na ngiti. Baka namimiss mo rin ang 3 life insurance policy na may halagang 30 milyong piso na binili mo para sa iyong asawa. Ang sinabi nga, nanay ko ay tulad ng bomba na sumabog sa gitna ng sala. Namangha si Daniel at si Aling Celia. Nagbago ang kulay ng mukha ni Daniel mula pula, naging maputla, habang si Aling Celia ay bumukas ang bibig ng walang masambit. Hindi nila inaasahan na ang kanilang pinakamahalagang sikreto
ay mababunyag sa ganitong paraan. Paano? Paano nalaman ng nanay mo iyon? Nautal si Daniel, wala ng kumpiyansa ang boses. Hindi lang alam ko, kilala ko ng mabuti. Tumayo ang nanay ko, dahan-dahan ang lumapit sa kanila. Alam ko rin ang pagkatalo mo sa kripto, pati na ang pahingi mo ng 500,000 pisong pautang. Gusto mo bang ituloy ko, mahal na manugang? Si Aling Celia sa pagkataong ito ay nagsimulang umiyak at sumigaw. Diyos ko naman, palad ko ngang may ganoong uri ngang manugang. Inusig niya ang asawa niya, nagsisikap ang anak ko para kumita at alagaan ang pamilya. Ngayon ay inaakusahan niya pa. Umupo siya nang bigla sa sahig, hinampas ang dibdib, iyak nang walang tigil. Ang kanyang pagtatanghal ay perpekto. Kung tagalabas ang nakakakita, malamang na mag-aakala na kami ang kumukuhang karamdaman sa kanya, ngunit ang nanay ko ay hindi tagalabas. Tahimik siyang tumingin kay Aling Celia na nagtanghal ng halos 10 minuto lumululong, umiyak, nakukuwento mula sa pagbabahala sa akin hanggang sa pakikipagtulungan ni Daniel. Si Daniel naman ay nakatayo sa tabi, paminsan-minsang nagsasabing, "Nanay, huwag na." Nahintay ang nanay ko nang may nakakatakot na pasensya, pwede lamang siyang lumabas kapag marahil ay napagod na si Aling Celia sa iyak, mapaos na ang boses. "Tapos ka na." Natulala si Aling Celia. Natigil ang pag-iyak. "Kung tapos ka na, tumayo ka at pakinggan mo ang sasabihin ko." Nang makitang hindi na epektibo ang pananggalang ng iyak, binago ni Aling Celia ang taktika, lumipat sa pananakot. Tumayo siya, itinuro ng tuwid ang mukhang nanay ko. "Okay, akala mo matalino ka. Hindi mo naibalik sa akin si Carla, pupunta ako sa kumpanya ng anak ko at sisigawan lahat. Ipakita ko sa buong mundo kung paano ngang inyong pamilya tinatrato. Ang pamilyang asawa ni Carla, kung sino ang tunay na magamit." Isang matalinong banta, alam niyang si Daniel ay hawak ng mataas na posisyon sa isang malaking kumpanya na lubos na nagpapahalaga sa reputasyon. Isang iskandal sa pamilya ay maaring pumatay ng karera niya. Ang ngunit nagkamali siya, malaking pagkakamali. Sa pakikinig ng banta, hindi nagalit ang nanay ko. Sa halip, ngumiti siya, isang maliit ngunit punong paghamak at pag-aalinlangan ng ngiti. "Pumunta ka." Nagsalita ang nanay ko, parang walang kahalaga. "Ang address ay ang gusaling ito sa ika-25 palapag. Kung gusto mo, libre kang pumunta, ngunit hindi mo makikita ang Direktor Daniel doon." Namangha si Aling Celia. "Anong ibig mong sabihin nun?" Humigop ng tsa ang nanay ko at nagsalita ng dahan-dahan. Bawat salita ay malinaw tulad ng isang martilyo na tumatama sa kayabangan ng ina at anak. "Dahil ang kumpanyang iyon ang kumpanyang pinagtratrabahuhan ng iyong anak bilang direktor noong nakaraang linggo, ay opisyal na namerge sa konglomeradong aming pamilya. At simula ngayong umaga, pagkatapos ang pagsusuri sa kakayahan at integridad ng ilang individual, ang board ay nagdesisyon. Natigil ang lahat. Ang iyong anak ay opisyal na tinanggal ng trabaho." Boom! Naramdaman kong parang narinig ang kidlat sa tabingang aking tainga. Natitisot si Aling Celia, kailangan pang kumapit sa upuan para hindi mabuwal. Mula-pula ang mukha niya, naging maputi at abot-abot ang kulay. Si Daniel naman ay ganap na nabagsak. Yumuko siya, tinaklob ang ulong kamay, hindi makapaniwala sa narinig. Ang kanyang ikinabubuhay, ang kanyang pride, at ang kanyang kinabukasan, lahat ay naging alikabok sa isang salitang, "Nanay ko." "Paano? Paano nangyari iyon?" Nautal si Aling Celia. "Sa mundo, walang imposible, lalo na kapag naatake ninyo ang aking anak." Punong autoridad ang boses ng nanay ko. "Ngayon ay pakiusap ko ang dalawa ninyong umuwi. Hindi ako nag-ingat ng mataong pusong lobo." Kumaway ang nanay ko sa security. Dalawang mataas na lalaki ang agad pumasok at inakay ang mag-ina palabas. Si Aling Celia ay hindi na nagtangkang sumigaw, tahimik na pinahintulutang dalhin siya ang anak niya palabas. Ang hitsura niya ay kaawa-awa. Nagsirado ang malaking pintuan, pinutol ang lahat ng ingay. Bumalik sa dating katahimikan ang sala. Lumabas ako mula sa control room, tiningnan ang nanay ko ng may admirasyon. "Tapos na ang unang bahagi," sinabi niya. "Ngayon ay panahon na para ihanda ang ikalawang bahagi, mas kapanapanabik."
Ang kamanghamanghang pagbabagsak ng nanay ko sa bahay ay lumihang isang lindol. Hindi lamang natanggalan ng trabaho si Daniel, nawalan din siya ng mukha at ng buong mundo na inakala niyang sa kanya. 2 araw pagkatapos ang confrontation, habang tinitignan ko at nanay ko ang mga ulat na padala ni Mang Ben, isang tawag mula sa hindi kilalang numero ang dumating sa telepono ng nanay ko. Nakunot ang kilay ng nanay ko ngunit sinagot at pinindot ang speaker. Isang lalaking tinik na nanginginig at punong ang takot ang lumabas. Alo, ito ba ang numero ni Madam? Ako si Rodrigo, ang doktor mula sa obstetrics. Nagatingginan ang nanay ko at ako hindi mapigilang maging surprised. Kumawi ang nanay ko para manahimik ako at nagsalita ng kalmado. Ako nga. Anong mayroon ka, Madam? Nakmamakawa ako sa inyo. Halos alulong na ang boses ng doktor. Alam ko na ang lahat. Si Daniel Cruz natanggalan na siyang trabaho. Alam kong hahantong sa pagdadamping ang lahat ng kasalanan sa akin. Siya ang nagutos sa akin, pinilit niya ako. Madam, bigyan po ninyo ako ng pagkakataon, isusumbong ko ang lahat. May mga ebidensya akong hawak. Ngumitingang mapurol ang nanay ko. Anong ebidensya? Ipaliwanag mo. Recordings. May nai-record akong lahat ng mga pagkakataong nagplano si Daniel at ang nanay niya kasama ako, pati text messages. May kopya pa kong draft na sinulat mismo ni Daniel Nagutos sa akin na gumawan peking medical records para kay Carla. Lahat ng ito ay hawak ko, huwag lang po akong isangkot sa kaso, ibibigay ko ang lahat. Isang matandang lobo ito. Alam niyang malapit nang lumubog ang barko ng Cruz, agad siyang lumipat sa ibang barko para iligtas ang sarili. Hindi siya nagsisi, natatakot lamang siya. Sige, nagsalita ang nanay ko. Malamig ang boses, 1.5 oras, sa kape doon sa harapan, ang asistan ko ang sasalubong sa iyo. Kung ang nga daladala mo ay totu, isa sa alang-alang ko ang iyong pakiusap sa hukuman. Ngunit kung maglilinlang ka, alam mo na ang magiging resulta. Opo, Madam, hindi po ako magdadaya. Pagkatapos kang tawag, lumingon ang nanay ko sa akin. Nakita mo na, sa isang plano na itinayo sa pamamagitan ng kasakiman at takot, hindi kailanman may katapatan. 1 oras na ang lumipas, bumalik si Mang Ben mula sa pagtatakbo, dala ang isang briefcase. Naglagay siya sa mesa ng isang USB at ilang gusot na papel ng A4. Lahat ay nandun, Madam. Sinaksak ng nanay ko ang USB sa computer. Narinig namin ang bawat salita. Ang boses ni Daniel at ni Aling Celia ay tumutunog ng malinaw sa maingat na silit pinakplanong dosis ng gamot, paraan ng pagtakip sa eksena, paano gawing natural ang aking kamatayan. Bigyan siyang malakas na dosis para magmukhang pakabigong ang puso, sabihing mahina ang kanyang katawan. Sino ang magreklamo? Ang boses ni Aling Celia ay tumutunog masama at machan cruel. Mahalaga na mabilis, huwag siyang hayaang makagawang tawag sa nanay niya. Ang matandang babaeng iyon ay napakamatalinong lobo. Ang boses ni Daniel ay nagtuloy malamig na nakakatakot. Ang aking puso ay parang muli pang winasak. Pakikinig sa boses mismo ng asawa mong mahal habang pinaplano niya ang iyong kamatayan, mas masakit iyon kaysa sa libu-libong pagsaksak ng kutsilyo. Pagkatapos ay ipinaita ni Mang Ben ang draft na papel, nandun ang sulat kamay ni Daniel. Hindi ako makakamali, pinagsikapan niyang isulat ang bawat pekeng sintomas. Baby may signs of mild heart failure, mababang amniotic fluid, kailangan ng emergency C-section para maligtas ang bata. Hindi lamang gusto niyang patayin ako, pilano pa niyang gamitin ang sarili niyang anak bilang dahilan. Lahat ng ebidensya ay nandito na malinaw at hindi maaring itanggi. At ang unang paon ay kusang loob na sumusuko. Lumingon ang nanay ko sa pribadong abogado ng pamilya na naroon na mula pa kanina. Abogado Ramos, sa mga bagay na ito hindi lamang namin maaring mag-apply ng annulment, maaari naming ipadala ang lahat sa kulungan. Kinabukasan ng umaga, dinala ng Abogado Ramos ang mga dokumento ng annulment na naihanda na. Inilagay niya ang tumpo ng puti pang papel sa mesa kasama ang isang bola pointeng panulat. Carla, handa na ang lahat. Lagyan mo lamang ang pirma doon. Tinitigan ko ang dokumento.
Ang salitang Petition for Declaration of Nullity of Marriage ay nakaimprenta ng matapang tumutugon sa aking mga mata. Sa ilalim ay ang aking pangalan at ang pangalan ni Daniel Cruz, dalawang pangalan na minsan ay makasamang naka-engrave sa aming wedding invitation ngayon ay hiwalay na sa dalawang linya ng isang mapanganib na papel. Naging mabigat ang panulat sa aking kamay. Ang paglagayng pirma rito ay nangangahulugang lahat ay magtatapos. Ang kasal na minsan ay pinagsikapan ko, ang pagmamahal na lagi kong pinagkatiwalaan lahat ay magiging kasaysayan na. Nanay, tumingin ako sa nanay ko, ang aking boses ay mapaos. Lagyan ng pirma ito, naramdaman ko ang sobrang sakit parang pinapatay ko ang isang bahagi ng aking buhay. Lumapit ang nanay ko, niyakap ang aking balikat, hindi siya nagsalita nga, masalitang may patakaran isang salita lamang ang kanyang sinabi na nagising sa akin. Anak, hindi mo pinapatay ang kasaysayan, pinalaya mo ang iyong kinabukasan. Umupo ang nanay ko sa tabi ko. Alam ngang nay mo na masakit ka, damdamin sa maraming taon hindi basta-basta maaring bitiwan. Ngunit isipin mo ano ang iyong iniyakan, ang tunay na pagkatao niya, o ang perpektong larawan na itinayo niya para dayain ka. Nagpatuloy siya, mahinahon at punong ang karunungan. Sa buhay, may mga pagkakataon kung saan kailangan nating putulin ang isang bagay kahit masakit. Isang puno na gustong lumago ng malusok ay kailangang putulin ang mga sangang may sakit. Isang katawang gustong gumaling ay kailangang putulin ng doktor ang kanyang tumor. May mabagay na kailangang putulin kahit masakit para magsimula ang pagaling ng sugat. Ang pagpapanatiling ng tinik na lason sa puso ay nagdudulot lamang ng nana at pagkabulok. Tumingin ako sa nanay ko, ang luha ay nasa gilid na aking mga mata. Ang mga salita ng nanay ko ay malupit ngunit totoong-toto. Matagal na akong kumapit sa isang ilusyon. Hindi kailangan ng nanay mo na maging malakas ka agad. Payagan mo ang iyong sariling maging mahina at masaktan ngunit sandali lamang mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Pagkatapos ay kailangan mong tumayo para sa iyong sarili at para sa bata sa iyong tiyan. Kailangan niya na matapang na ina, hindi isang inang nalulunod sa kalungkutan. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang maluha. Tama ang nanay ko, hindi ako maaring mabuwal. Para sa akin at para sa aking anak, ang aking anak ay may karapatang magkaroon ng mas magandang buhay, isang kinabukasan na hindi nababalutan ng tanda ng masamang ama at kanyang karumal-dumal na pamilya. Kinuha ko ang panulat at ngayon ay hindi na ito mabigat. Inilagay ko ang panulat sa papel, nilagyan ng pirma ang aking pangalan sa huling linya. Matatag ang kilos no panulat, walang pajanig. Daniel Cruz. Mula sa sandaling ito, tapos na ang lahat sa atin. Itinulak ko ang nakapirma ng dokumento sa Abogado Ramos. Tapos na, tumango ang abogado. Agad naming isulong ang susunod na hakbang. Magsasagawa rin kami ng criminal complaint batay sa mga ebidensyang mayroon tayo. Tumingin ako sa nanay ko. Ang aking mamata sa unang pagkakataon matapos maraming araw ay wala ng isang patak ngang luha. Tapos na, nanay. Mula ngayon, mabubuhay na ako para sa aking sarili at para sa anak ko. Pagkatapos ng pag-file ng petition at criminal complaint, mabilis na kumilos ang pulisya. Sa mga hindi matanggilang ebidensyang ibinigay namin lalo na ang testimonya at recordings ng doktor nagpadala ng summons kay Daniel at kay Aling Celia. Kami ni nanay at ni Abogado Ramos ay naroon sa opisina ng Criminal Investigation Team. Maliit ang silid, seryoso at malamig ang pakiramdam. Nakaupo ako doon, kakaibang katahimikan ang sa aking puso. Parang natapos na ang bagyo. Inaabangan na lamang ang pagpapatupat ng katarungan. Pagkaraan ngang ilang sandali, bumukas ang pinto ngang silid. Pinatnubayan ngang isang pulis si Daniel at si Aling Celia papasok. Pagkakita nila sa aking nakaupo doon malusog at kalmado, nagulat ang dalawa, lalo na si Daniel. Tinitigan niya ako ng mahigpit, hindi may tatago ang pagkamangha at takot sa kanyang mukha. Malamang ay naisip niya na nagtatago pa rin ako sa bahay ng nanay ko, mahina at naluluksa. Hindi niya inaasahang makikita ako dito ng ganito kadisiplinado.
Mas mabilis nakabawi si Aling Celia, agad niya pinalabas ang lumang taktika, sumugot siya sa akin ngunit pinigilan ng pulis. Carla, ikaw ay masamang babae. Ano ang ginawa mo sa iyong asawa? Ikaw ang nagbitag sa amin, hindi ba? Diyos ko naman, ang palad ko. Simula rin ni Daniel sa pagtatanghal. Tiningnan niya ako ng may mapihating mata, nagsalitang punong ang kalungkutan. Carla, bakit mo kami ginawa ito? Anong nagawa ko ng mali? Ang ma-recordings na iyon ay manipulated, ito ay pag-aakusa, wala akong kasalanan, maniwala ka sa akin. Tahimik lamang akong tumingin sa kanilang pagtatanghal. Ni isang salita, ang hindi ko sinabi, ang aking mamata ay malamig, walang anumang damdamin. Ang aking katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang bunganga. Hinampas ng middle-aged na chief officer ang mesa, may seryosong muka. Katahimikan. Ito ay opisina NG Investigasyon, hindi pamilyan NG Ingay para sa inyo. Ikaw, Daniel Cruz, mayroon na kaming sapat na ebidensya ng pagpaplano mong ipadamay ang isang doktor para saktan ang iyong asawa, si Carla Santos Cruz. Mayroon ka bang ibang sasabihin? Wala akong kasalanan, sumigaw si Daniel. Lahat ay dahil sa nanay ko. Siya ang may galit sa kanya, hindi ako nakakaalam ng anuman. Nagsimula siyang itulak ang kasalanan sa kanyang ina. Narinig ito ni Aling Celia, nagulat siya at nanlaki ang mata. Ikaw, anong sinabi mo? Nagsisinungaling ka, nagsalita ako sa wakas, kalmado at malinaw ang boses. Ikaw mismo ang natalo sa crypto investment. Ikaw mismo ang humiram ng 500,000 piso nang may mataas na interest para ibigay sa iyong nanay. Ikaw mismo ang bumili ng 3 life insurance policy na may halagang 30 milyong piso at ang iyong pangalan lamang ang nakalagay bilang sole beneficiary. Meron ka pa bang lakas ng loob na sabihing hindi ka alam ng anuman? Sa bawat salitang nagsasalita ako, lalo pang namumutla ang mukha ni Daniel. Iyon ay misunderstanding. Binili ko ang insurance para alagaan kayo pagkatapos. Bumuntong hininga ang chief officer, nagpakitang sawang-sawa na, kumaway siya sa ibang opisyal. Okay, kung ganyan pa rin ang sinasabi niya, pakinggan na natin ito. Binuksan ang isang recorder. Ang buong silid ay naging ganap na katahimikan. Ang boses ni Daniel ay tumutunog malamig at walang pagmamalasakit mula sa maliit na speaker, nagbabalangkas ng perpektong plano ng pagpatay. Sa pagkakataong ito, kailangan ng tapusin malakas na dosis para maging tulad ng pagkabigo ng puso. Sabihin mo na mahina ang katawan niya, sino ang makakapagreklamo? Ang recording ay nagpatuloy. Ang boses ni Daniel ay matinis at walang damdamin, nagplaplano ng perpektong krimen. Lalo pang nagplano siya kung paano ipapakahulugan bilang kasalanan ng ospital, kung paano gagawin ang papel ng isang nagdudulsang asawa sa harap ng lahat. Naging puti tulad ng papel ang mukha ni Daniel. Lumabas ang pawis sa nonia. Nayuko siya ng ganap sa silya. Ang makamay ay nanginginig, hindi makasalita para tutulan ang narinig. Ang ebidensya ay sobrang lakas, ang boses niya ito, walang pagkakamali. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay mula kay Aling Celia. Nang marinig ang bahagi kung saan sinabi ni Daniel, "Nanay, mag-ingat ka, maganap lamang ng isang nagdudulsang biyenana," para bang nabaliw siya, ang takot na makulong, ang galit na ginamit siya ang sariling anak niyang pinakaingatan bilang kalasag, ginawa siyang tulad ng isang mabangis na hayop. Nagpalayas siya at sumugot kay Daniel, mabilis na pinigilan nagapulis. Siya yon, lahat ay kilos niya, pinilit niya ako. Opisyal ako ay pinagsamantalahan niya, ako ay inilambong niya. Nagtatanghal lang siya sa akin. Nahirapan ang pulis, napigilan siya. Lumagwim siya, itinuro ang kamay kay Daniel, punong luha. Siya ang naghanap ng prasa, sugal kailangan niya ng pra, kaya inimbento niya itong lahat. Sinabi sa akin na babala lamang ito para mapasunod si Carla at ibigay ang titulo ng lupa. Hindi ko alam na talagang gusto niyang pumatay. Tumingala si Daniel sa kanyang ina, hindi makapaniwala sa nakita. Ganap na nabuksak siya, hindi dahil sa pagbubunyag ng krimen, kundi dahil sa pagtataksil ng inang lagi niyang pinagkakatiwalaan.
Ang tahong iniisip niya ay makikiisa sa kanya sa lahat nege bagay ay ngayon ay itinutulak ang lahat nege kasalanan sa kanya para iligtas ang sarili. Nanay, nagsisinungaling ka. Ikaw mismo ang nagsabi na si Carla ay tinik sa iyong mata. Ikaw mismo ang nagsabi na kailangang alisin siya. Kailan ko sinabi iyon, huwag kang magbintang, anak ng suwerte. Sumisigaw pa rin si Aling Celia. Tahimik akong nakaupo doon, saksi sa nakakalungkot na pagtatanghal ng dalawa. Wala sa puso ko ang kasiyahan, sadyang kahalin at nakakayamot lamang ang naramdaman ko. Ang pagmamahal sa ina at anak na lagi nilang ipinapangaral na tuklasan kong manipis lamang tulad ng papel. Sa harap ng interes at kaligtasan ng sarili, handang-handa silang mangagat ng isa't isa. Tiningnan ko sila, isang babae na nangangalirang nagtatanghal ng kawalang sala, isang lalaking nabuksak dahil sa pagtataksil ng sariling ina. Nakakaawa sila. Hinampas muli ng chief officer ang mesa. Sapat na, lahat ay napakalinaw. May organisasyon ang kaso, may maingat na pagpaplano, wala sa dalawa ang makakaiwas sa pananagutan. Lumingon siya samga opisyal sa ilalim niya, aresto isagawa para sa patuloy na investigasyon. Opo, dalawang malamig na gawang puting posas ang inilabas. Tumanog ang isang tuyong klik nang ikabit ito sa pulso ni Daniel. Walang pagtutol, siya nakaupo, lamang na parang estatwa, walang buhay ang mata. Si Aling Celia ay patuloy na gumagalaf at nagmumura. Habang iniakay siya palabas, biglang huminto si Daniel. Sa harap ko tumingala siya at tiningnan ako, wala na ang anumang pagpapanggap, galit na galit lamang ang nandun. Ngunit hindi ako natakot. Nagsimulang may sakatuparan ang katarungan, ngunit alam ko na ang aking labanan ay hindi pa tapos. Ang maingay na tunog ng posas ay tumanok sa maingat na silid. Isang tuyong klik, malupit at walang alingaw-ngaw, naglagay ng tuldok sa isang kasal, isang pamilya. Tiningnan ko si Daniel at si Aling Celia habang iniakay sila ang dalawang pulis palabas. Hindi tumigil si Aling Celia sa pagsisigaw, nagdadampi ang kasalanan sa lahat maliban sa sarili niya. Si Daniel ay walang sinasabi. Habang nilalampasan niya ako, ang kanyang mapuot na tingin ay parang gustong lunukin niya ako. Ngunit hindi ako natakot. Sa puso ko ngayon, wala nang takot, wala ring kasiyahan. May kakaibang kawalan ng saysay ang naramdaman ko. Lumapit ang nanay ko at naglagay ng isang manipis na balabal sa aking balikat. Tapos na lahat, anak, uwi na tayo. Sa daan pauwi, ni isang salita ang hindi ko sinabi. Tahimik akong nakatingin sa labas ng bintana. Ang lungsod sa gabi ay maliwanag pa rin. Ang tao ay nagmamadali pa rin. Ang mundo sa labas ay tumatakbo pa rin. Ang aking mundo lamang, ang kararaan lamang ng isang nakakatakot na lindol. Lahat ay gumuho at wasak. Gabi na iyon, bumalik ako sa kwartong dating nagtatago ng lahat ng masasayang alaala ng aking kasal. Lahat ay nandun pa rin tulad ng araw na umalis ako. Sa dingding ay nakabitay pa ang malaking kasal na retrato. Sa larawan, sinasanyasan ko at si Daniel ng sapat na kasiyahan. Ang ngiti ko noon ay tunay, walang kahulog-hulogan. Naniniwala akong ang ngiting iyon ay sinasamahan ako hanggang katapusan ng buhay. Matagal akong nakatayo sa harap ng larawan at dahan-dahan akong humakbang papunta rito. Tinanggal ko ito sa dingding ng tiyak. Ayaw kong makita ang mapanlinlang na ngiti niya. At ayaw ko ring makita ang aking naipong kahimikan sa nakaraan. Ibinaba ang larawan at nailagay sa sahig ng nakabaliktad. Pagod, nahiga na ako sa kama. Ang malawak na silid ay biglang naging malamig, wala na si Daniel sa tabi ko. Naramdaman kong mas mayos ang pahinga ko kaysa kailanman. Ngunit bakit ang luha ko ay patuloy na dumudulas? Umiyak ako hindi dahil sa pagnanasa sa kanya. Umiyak ako para sa pagmamahal na aking inialay, para sa pananalig na nilalapastangan. Umiyak ako para sa mga taon ng kabataan na walang muwang na ibinigay ko sa isang taong walang puso. Maingat na pumasok ang nanay ko, may daladalang isang baso ng mainit na gatas. Umupo siya sa gilid ng kama. Walang salita, tahimik lamang na hinagot ang aking buhok. Pagod ka na, matulog ka. Bukas kapag gumising ka, bagong araw na ito, bagong buhay. Tumingin ako sa nanay ko,
Mapaos ang boses, nanay nagkamali ba ako, maling tao ang pinili ko. Umiling ang nanay ko, pinunasan niya ang aking luha, hindi ka nagkamali masyadong mabuti lamang ang puso mo. Mahirap hulaan ang pagkatao ng tao hindi nakikita ang likod ng salamin. Ang pagkakamaling ito ay hindi kasalanan mo, ito ay isang mahalagang aral. Ang mahalaga pagkatapos nga araling ito ang anak ng nanay ko ay magiging mas malakas. Tumango ako, ininom ang mainit na gatas. Nanalong ako sa kumot, naramdaman ang init mula sa kamay ng nanay ko. Ngayong gabi ay hahayaan ko ang sarili ko na maging mahina sa huling pagkakataon. Kasi bukas, kailangan kong mabuhay para sa aking sarili at para sa munting nilikha na tumatanda sa aking tiyan. Ang kasong Pamilya Cruz ay mabilis na naging balita. Ang larawan nila habang iniaakay palabas ng presinto ay lumabas sa lahat ng diaryo at pahayagan. Ang kasong asawang nakplano ng pagpatay sa asawa para makuha ang halos 40 milyong pisong ari-arian ay kumalat ng mabilis sa social media. Ang aking pangalan ay malinaw ding nabanggit sa lahat ng lugar. Naging sentro ako ng habag, ng sismis at ng mapait na hatol. Sa mga unang araw, hindi ako naglakas loob na lumabas. Takot sa mga tingin, takot sa mga bungangra. Ngunit kahit nagtatago sa bahay, ang bulong-bulungan ay nakakahanap pa rin ngang paraan para makarating sa akin. Kikawawa ang batang babae, maganda at matalino pa naman, ngayon ganito. Narinig ko naman na hindi rin basta-basta ang babaeng iyon, siguro may kinabibilangan para gawing ganon ng asawa niya. Isang beses sa isang tindahan ng kape, narinig ko ang dalawang babaeng nag-usap. Nabasa mo yung kaso ng direktor NX Company na nakplanong patayin ang asawa. Nakakatakot. Narinig ko na. Alam ko ang babaeng iyon ay sobrang swerte niya. Numero ngang swerte tukso niya. Ang pamilya ngang asawa ay nabagsak at naaresto lahat. Sino pa ang magnanais na kunin siyang asawa ulit? Habang naririnig ko ang mga salita ay nanginginig ang aking mga kamay, halos bumaksak ang hawak na baso. Gusto kong tumayo at humarap sa kanila, ibunyak ang kanilang pagmamahal sa paghatol, ngunit hindi ko ginawa. Maari akong makipagtalo sa isa, sa dalawa, ngunit hindi ko malalabanan ang buong mundo. Bumalik ako sa bahay ng mabigat ang puso. Inulat ko sa nanay ko ang narinig ko. Pagkatapos makinig, tumigil ang nanay ko saglit bago nagsalita. Ang bibig ng tao ay pinakamapanganib na sandata, hindi nakikita ngunit nakakasugat ng todo. Hindi natin maaring tapunan ang kanilang bibig, ngunit maaari tayong magtatayo ng pader na sapat na matibay para hindi tayo masugatan nito. Ngunit nanay, pagod na ako, walang nagawa akong masama. Bakit ko pa kailangan magtiyaga sa mga salitang ito? Dahil buhay ka. Tumingin ang nanay ko ng diretso sa aking nga mata. Nang nangahas kang ibunyag ang kasamaan, hindi ka lamang humarap sa kaaway kundi harapin mo rin ang paghatol ng madla. May magdadakila sa iyo bilang bayani, may magmumura rin sa iyo bilang gumawa ng gulo. Iyon ang bayad sa katotohanan. Tanggap mo ba ang bayad na ito para mabuhay ng nakatayo ang ulo? Ang tanong nanay ko ay tulad ng balding malamig na tubig na nagpalusok sa akin. Tama iyon. Nakarating na ako sa ganitong punto. Hindi na ako maaring mabuwal dahil sa walang kwentang sismis. Hindi ko maaring hayaan ang aking anak na lumaki nang maririnig ang mga masasama tungkol sa kanyang ina. Naiintindihan ko na, nanay. Mula nun, wala na akong pagtatago. Tinulungan akong nanay ko na palitan ang numerong telepono, limitahan ang paggamit ng social media. Nagtuon ako sa trabaho, sa paghahanda para sa kapanganakan ng aking anak. Hayaan ko na ang masismis. Sinuman ang magsasalita, sinuman ang tumitingin, hindi ko na iyon pakialam. Ang pader na sinabi ang nanay ko, itinayo ko ito, hindi gawa ang bato at semento, kundi ang aking sariling lakas ng loob at dignidad. Mari nilang pag-usapan ang aking nakaraan, ngunit hindi nila maring kontrolin ang aking kinabukasan. Ang kinabukasang iyon ay nasa aking makamay. Pagkatapos maging matatag ang aking kaluban, ang unang gustong gawin ko ay hanapin si Maricel. Kung hindi siya, marahil ay hindi na ako nandito ngayon. Ang utang na ito ay hindi ko maaring kalimutan.
Sa tulong ng nanay ko, nakipag-ugnayan kami at nagtagpo kami ni Marichel sa isang maliit na tindahan ng kape na may pribadong espasyo. Nang dumating si Marichel, nakasuot pa rin ang kanyang lumang nurse na uniforme. Medyo mas payat siya ngayon ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ang takot na noon. Sa pagkakita niya sa akin, ngumiti siya isang simpleng ngiti. Carla, mukhang malusog ka na. Salamat Maricel. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Umupo ka. Pagkatapos ng ilang pangungusap, hindi na ako nag-alinlangan pa. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang makapal na sobre at isang tumpok ng papel. Itinulak ko ito sa kanya. Marichel, hindi ko alam kung paano ka pasalamatan ng sapat. Sa sobreng ito ay isang tseke na nakakahalaga ng 1,000,000 piso at ito ay isang scholarship para sa advanced medical training sa Singapore. Lahat ng gastos ay sasakupin ng Educational Foundation ng aming pamilya. Nagulat si Marichel. Tiningnan niya ang sobre at pagkatapos ay ako ang mukha niya ay puno ng pagkabigla. At siyang naktulak na envelope pabalik sa akin. Carla, anong ginagawa mo? Hindi ko maaring tanggapin ito. Hindi, Marichel. Ngumiti ako at pinigilan ang kanyang kamay. Alam ko na hindi mo ginawa ito para sa pera. Ngunit ang kabutihan at tapang ay dapat na may angkop na gantimpala. Hindi ka lamang nagligtas ng isang buhay, nagligtas ka ng isang pamilya at ng kinabukasan ng isang bata. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, buong pusong nagsalita. Ito ay hindi kabayaran. Isipin mo ito bilang gantimpala ng buhay para sa iyong tapang. Sa para, maaari mong alagaan ang pamilya mo at matulungan ang iyong pamangkin na makapag-aral. Sa scholarship, maaari mong matupad ang iyong pangarap maging isang magaling na doktor at tulungan ang mas maraming tao. Tumingin si Marichel sa akin, ang kanyang nga mata ay namamaga, walang salita. Ang kanyang nga luha ay nagsimulang humalong sa mesa. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang kanyang payat na mga balikat lamang ay nanginginig. Hindi ko alam kung bakit siya ganoon kalapit ang puso. Tahimik lamang akong nakaupo at inayaang makayak siya. Alam kong sa likod ng pambihirang tapang na iyon ay maraming pasanin at sakit na tanggung-tanggap ng batang babae na ito. Pagkaraan ng matagal, tumingala si Marichel. Pinunasan niya ang luha at tumingin sa akin kaunting tumango. Tatanggapin ko na. Mapaos ang boses niya ngunit may isang bagay na higit pa sa pasasalamat sa loob nito. Nakaluwag ang aking pakiramdam. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng punong salita. Carla, alam mo kung bakit ako umiyak? Umiling ako. Dahil kung nakatakpo sana ngang kapatid ko ngang isang taong tulad mo, marahil ay hindi siya namatay ng walang katarungan tulad nun. Nadurog ang aking puso sa mga salitang iyon. Nagsimula siyang mahkuvento. Ang aming pamilya ay mahirap, Carla. Ang kapatid ko ay nagtatrabaho bilang manggagawa sa pabrika matapos mag-aral ng high school para kumita at tulungan ang aming mamagulang at ako. Siya ay mapagmahal at tapat, nag-asawa siya at nag-asang magiging mas magaan ang buhay. Ngunit hindi siya naging mapalat ang pamilya, ang asawa ay pabababa pa ang tingin sa kanya. Higpit na kinuyom ni Marichel ang kanyang makakamay, namumutla ang makabuko na daliri. Nang mabuntis ang kapatid ko, hindi lang sila hindi nag-alaga, ipinagawa pa siya ng husto, nasaad siyang karne ngunit hindi makabili. Nang manganak siya, wala kahit isa sa pamilya ng asawa ang pumunta sa ospital. Kami lang, mga magulang ko ang naroroon. Sa operasyon, humingi ng karagdagang bayad ang doktor para sa pinakamataas na kalidad na gamot. Nagutom ang aming nga magulang, nangutang sa buong komunidad para makalikom ng sapat, ngunit namatay pa rin siya. Paano ganon? Nang magtrabaho na ako sa ospital, unti-unti kong naunawaan na ang tinatawag nilang komplikasyon ay may napakaraming kaduda-dudang puntos. Sinabi nila na malas lamang ang kapatid ko ngunit hindi ako naniniwala. Alam ko ang kapatid ko hindi siya nalason ng kamalasan, pinahayaan siya na mamatay sa operating table. Tumingala si Marichel sa akin, ang kanyang mga mata ay naglalagablap ng galit. Ngunit mahirap ang aming pamilya, walang pera, walang kapangyarihan. Sino ang pakikinggan namin? Kaya tinanggap na lamang naming manahimik, lihim na naghahanap ng katibayan sa loob ng 3 taon.
muntik na akong mawalan ng pag-asa. Hanggang sa nakilala kita, mahinahon na nagsalita si Marichel. Ang pagpapakita mo ang ginawa mo at ng nanay mo nagpakita sa akin na may katarungan pa rin sa mundong ito. Kailangan lamang ng isang sapat na malakas para hanapin ito. Tumingin siya sa scholarship at seke sa mesa dumaloy muli ang luha ngunit ngayon, mga luha ng kalayaan at pag-asa. Hindi ko gagamitin ito para lamang sa sarili ko. Nagsalita siya ng puno ng determinasyon. Ilang bahagi ay gagamitin ko para tulungan ang pamangkin ko. Ang natitira ay para balikan ang kaso ng kapatid ko. Kukuha ako ng pinakamabuting abogado. Hahanapin ko ang katarungan para sa kanya. At pagkatapos maging doktor ako, tumingin siya sa akin ang mga mata ay nangningning. Mangangako ako na hinding-hindi ulitin ang anumang ganoong trahedya. Narinig ko ang lahat ng hindi makapagsalita ng anuman. Ang batang babae sa harapan ko ang kanyang puso ay napakatapang at napakadakila. Hinawakan ni Marichel ang aking kamay, ngumiti siya sa gitnang luha. Salamat Carla, salamat sa inyong nanay mo. Nagpakita kayo sa akin ng liwanag sa dulong daan. Ang masalitang iyon ay tumama sa kaibuturan ng aking puso. Naunawaan ko na ang pakikipagtaguang ito ay hindi lamang ako ang tumulong sa kanya, ang kanyang kuwento at tapang ay nagpagaling din sa akin. Siya ay nagtuturo sa aking na kahit sa trahedya ay maaring mahanap ang kahulugan, ang lakas para mabuhay ng mas maganda at tulungan ang iba. Wala na kaming magabiktima, kami ay magamandirigma. Anti-unting naging maayos ang aking buhay. Sa umaga, pumunta na ako sa kumpanya para tulungan ang nanay ko. Mabilis akong natuto para bang ang mga pinagdaan ng pagsubok ay nagbigay sa akin ng bakal na kalooban at malamig na ulo. Sa gabi, naglalakad ako, nagbabasyang malibro para sa aking anak. Naramdaman ko ang kapayapaan, isang kapayapaang matagal na akong nagnanasa. Isang hapon, habang nasa opisina ako, dumating si Kuya Bernie na may daladalang sulat. Carla, may sulat mula sa kulungan para sa inyo. Natigil ako, tinamaan ang puso ko ng isang sandali. Walang kailangang sabihin pa, alam ko na kung kanino iyon. Kinuha ko ang sulat, counting nanginginig ang aking kamay. Dilaw na envelope, pamilyar ang sulat sa labas. Sulat kamay ni Daniel. Kilala ko ito. Plano ko sanang itapon ito nang hindi binabasa, ngunit may isang bagay na naktulak sa akin para buksan. Gusto kong makita kung anong sinasabi pa niya sa akin ngayon. Ang sulat ay nakalagay sa isang nakalinya na papel, tila gumagalaw at malutong ang sulat. Carla, mahal kong asawa, tuwing gabi sa loob ng 4 na dingding na ito, nangangarap ako sa inyo. Hindi ako makatulog. Alam ko na nakamali ako, nakamali talaga ako. Ako ay isang masamang asawa, hindi mas magaling kaysa sa isang hayop. Ngunit mahal, maniwala ka sa akin. Noon ay hindi talaga ako nagnanais na saktan ka. Lahat ay dahil sa nanay ko, pinilit niya ako. Sinabi niya na kung walang pera para bayaran ang utang, lahat tayo ay maguguho. Nalibog ang aking isip kaya sinunod ko siya. Plano ko lamang kang takutin para ibigay mo ang titulo. Hindi ko inakala na ganito na ang kahahantungan. Namimiss na kita, namimiss ang ating anak. Alam kong wala na akong karapatang kahit saan. Isang kahilingan lamang ang aking inihain sa iyo. Pagkatapos manganak ang anak natin, bigyan mo ako ng pagkakataon. Kahit isang pagkakataon para mabayaran ang lahat ng kasalanan ko para maging ama. Kahit mula sa malayo, huwag mong hayaang hindi makilala ng ating anak ang kanyang ama. Karapat-dapat akong parusahan, ngunit ang ating anak ay walang kasalanan. Pakiusap kang mahabag. Ang asawa mo, Daniel Cruz. Pagkabasang sulat, hindi ako umiyak, hindi rin ako nagalit. Nagtaka lamang ako at nagpakatawa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya naghihinto na itulak ang kasalanan sa nanay niya. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin niya ang aming anak bilang sanggala para manghingi ng awa. Umiyak siya at nagkukuwento, ngunit walang isang salita tungkol sa aking kalusugan. Walang isang tanong kung babae o lalaki ang aming anak. Sa kanyang isipan ay ang kaligtasan ng kanyang sarili lamang ang nasa isip niya. Kinuha ko ang sulat at lumabas sa balkonahe. Makapal ang hangin ng hapon. Tiningnan ko ang masasakyan sa ibaba.
Lumapit ang nanay ko at tumayo sa tabi ko. Anong isinulat niya? Nagsusulat siyang paumanhin. Nagsasabi na pinilit siyang nanay niya at humihiling ng pagkakataon para maging ama. Ngumiting mapurol ang nanay ko, isang ngiti na punong paghamak at pag-aalinlangan. Ang buhaya ay marunong ding umiyak. Anak, hindi siya umiyak dahil nagsisi siyang kumain ng biktima, umiyak lamang siya dahil nalaglag na ang biktima. Ginising akong masalitang iyon. Tama, hindi siya nagsisi, nananangis lamang siya. Nananangis para sa 40 milyong pisong ari-ariang halos matagap na niya. Nananangis para sa mayamang pamumuhay na malapit na niyang mahawakan. Pinunit ko ang sulat, naging malilit na piraso. Binitawan ko ang mapiraso, lumipat sila ng paligoy-ligoy sa hangin at naging bahagi ng kapaligiran. Tulad ng aking kasal, panahon na itong tapusin ng tuluyan. Hindi ako sumagot sa sulat ni Daniel. Para sa akin, iyon ang pinakalinaw na sagot. Lahat ng pag-uugnay at pagtataglay ay nagdudulot lamang ng pagdurusa para sa dalawa. Pinili ko ang katahimikan para malagyan ng permanenteng tuldok ang lahat. Sa mga susunod na araw, medyo gumaan na ang pakiramdam ko, ngunit may isang kaunti pang bigat. Marahil ay tanda itong masugat na naitanim. Nakipag-usap ako sa nanay ko at nagbigay siya ng payo. Baka subukan mong pumunta sa simbahan o sa kapilya, hindi para humingi ng kahit ano kundi para mahanap ng sandaling kapayapaan ng puso. Sa dulong linggong iyon, mag-isa akong nagmaneho patungo sa isang matandang simbahang nakatayo sa isang burol sa labas ng lungsod. Hindi masikip ang lugar, maliwanag ang hangin at ganap na tahimik. Ang tunog ng kampanilya ay umaalingaw-ngaw. Ang tunog ng pag-awit ay mula sa malayo, ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso. Hindi ako sobrang relihiyoso, ngunit pagpasok ko sa loob ng simbahan at amoyhon ang pabango nga kandila, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan ng aking puso. Bumili akong kandila, dinala ang gaito sa dambana, isinuot ko at yumuko. Hindi ako nanalangin para sa kayamanan, hindi para sa swerte. Isinara ko ang mga mata, nagsampal at bumubulong. Hindi ako nanalangin para sa mas mabigat na kaparusahan kay Daniel at kay Aling Celia. Ang batas ay may katarungan nito, babayaran nila ang kanilang maginawa. Hindi rin ako nanalangin para malimutan ko agad ang lahat. Nanalangin lamang ako na maging tahimik ang aking puso, na mabigyan ako ng lakas para lampasan ang lahat ng pagsubok. Nanalangin para sa aking anak, nawa siyang ipanganak ng malusog at mapayapang mabuhay nang walang pasan ng kasalanan ng kanyang ama. At ipinapangalay ko rin ang mga taong gumawa ng masama sa akin, nawa sila ay makamulat sa kanilang mga pagkakamali para ang mga galit at put sa mundo ay malutas. Habang binibikas ko ang huling mga salita, naramdamang may walang katawang bigat sa aking balikat ang natanggal. Natuklasan ko na ang kaginhawaan ay hindi nanggagaling sa pagpaparusa sa kaaway, kundi nanggagaling sa iyong kakayahang bitiwan ang put sa iyong puso. Hindi ko pinapatawad ang kanilang krimen, ngunit pinili ko ang palayain ang aking sarili mula sa kulungan ng galit. Tumayo ako, ang puso ay parang pinagaan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kaunting pag-alog mula sa aking tiyan. Ang aking anak ay sumisipa, para bang nararamdaman niya ang kapayapaan ng kanyang ina at masayang nagtatugon. Biglang ngumiti ako, isang tunay at maliwanag na ngiti. Inilagay ko ang kamay sa aking tiyan, bumubulong. Anak, uwi na tayo. Lahat ay magiging mayos. Lumabas akong simbahan, mahinang hangin ang dumaan, may kasamang alingaw-ngaw nga bulaklak. Ang kalangitan ngayon ay sariwa at maliwanag. Nalalaman ko na ang isang kabanata na aking buhay ay tunay na sarado na. Ilang buwan na ang lumipas, binuksan ang kaso ng Pamilya Cruz. Naakit ang espesyal na atensyon ng publiko sa kadiliman at dramang nakapaloob sa mga pangyayari. Nang araw na inihayag ang hatol, hindi ako pumunta. Tinanong akong nanay ko kung gusto ko bang pumunta para personal na masaksihan ang pagpaparusa sa mga masasama. Umiling lamang ako. Nanay, para sa akin, matagal na itong natapos. Hindi ko na gusto pang makita sila at marinig ang kanilang tinig. Ang resulta iulat na lamang na bugado sa amin.
Lumipas na ako sa yuktong galit, naranasan ko rin ang kasiyahan ng makita silang huli. Ngayon, mapayapa na lamang ang nasa puso ko. Wala na sila sa aking buhay. Anong hatol ang kanilang tatanggapin ay hindi na pangunahing alaala ko. Ang alaala ko ngayon ay ang paghahanda ng pinakamabuting mabagay para salubungin ang aking anak na babae. Buong umaga ng araw na iyon, nakpalagi ako sa kwartong sanggol, maingat na isa-isang iniayos ang maliliit na damit ng bagong silang. Bawat piraso ay aking maingat na pinili. Gusto ko ang aking anak na nakapaloob sa lahat ng pinakamalambot at pinakamagandang bagay. Habang nagsasabit ng maliliit na bestida sa rack, tumunok ang telepono si Abogado Ramos. Charla, may resulta na. Ang korte ay naghayag na hatol. Nanahimik ako nakinig. Ang akusado na si Daniel Cruz sa mga paratangang pagiging pinuno ng organisadong pagpatay, panlilinlang at pagkuha ng ari-arian na hatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Habang buhay, isang hatol na sapat ang haba para bayaran niya ang kanyang krimen sa loob ng 4 na dingding ng malamig. Ang akusado na si Elena Cruz sa mga paratangang pagiging kasabwat sa pagpatay, paninirang puri na hatulang ng 20 taong pagkabilanggo. 20 taon sa gulang niya, halos katumbas na iyon ngang habang buhay. At ang doktor dahil sa pagiging matapat sa pagbibigay ng testimonya at pakikitulong sa investigasyon, nabigyan ng kaunting ginhawa sa parusa na hatulan ng 15 taon. Oh, naiintindihan ko na. Salamat, abogado. Kalmado akong sumagot. Walang kasiyahan, walang kalungkutan, isang ginhawa lamang ang naramdaman ko. Ang isang madilim na kabanata nga aking buhay ay natuklasan na at napalisin na rin. Lahat ay nasa tamang lugar na. Ang masasama ay naparusahan. Ang walang kasalanan ay napawalang sala. Tiningnan ko ang labas ng bintana, maganda ang sikat ng araw ngayon. Inilagay ko ang kamay sa tiyan, ngumiti sa aking anak. Anak, ang mundo sa labas ay maganda pa rin. Paglaki mo, ituturo sa iyo nanay mo kung paano maging malakas para walang makakapinsala sa iyo. Ngunit ituturo rin sa iyong nanay mo kung paano panatilihing mabait ang puso mo. Sa sandaling iyon, tumunok ang aking telepono muli. Si Marichel ngayon, masayang sinagot ang tawag. Alo Marichel? Carla, may magandang balita. Natutuwa ang boses ni Marichel. Ang opisina ng fiskal ay nagdesisyon na opisyal na nilang binuksan muli ang kaso ng kapatid ko 3 taon na ang nakakaraan. Sa aking testimonya at mga ebidensya tungkol sa gawing doktor sa kaso mo, sinabi nila na may sapat na batayan para muling imbestigahan. Carla, dumating na ang araw na ito sa wakas. Natuwa ako para sa kanya. Napakaganda naman, Marichel. Binabati kita. Ang katarungan ay baka maabot ng huli, ngunit tiyak na hindi ito mawawala. Opo, lahat ay dahil sa inyo ni nanay mo. Hindi ko alam kung paano namin kayo pasalamatan ng sapat. Sa pagitan natin, hindi na kailangan ng salamat. Ang pag-usap kay Marichel ay lalong nagpasaya ng aking kaluban. Lahat ng buhol ay dahan-dahan ang nalutasan. Sa katapusan ng linggo, inanyayahan ko ang nanay ko para pumunta ang shopping para sa sanggol. Matagal na kami ni nanay na hindi nakaroon ng ganitong masayang sandali. Nagpunta kami sa isang malaking mall, pumasok sa tindahan para sa ina at sanggol. Sa pagkakita ng maliliit na damit, ang aking puso ay napuno ng hindi masalitang kaligayahan. Lahat ng kalungkutan at galit ng nakaraan ay mukhang lumayo na sa malayo. Nanay, tingnan mo ito, ang bestidang ito ay maganda ba? Itinayo ko ang isang puting bestidang may maliit na laso. Maganda, ngunit sa tingin ko ang rosas na iyon ay mas elegante. Dapat maelegante ang anak natin. Nanay, mas gusto ko ang puti, malinis ang hitsura nito. At paano kung nagkamali ang ultrasound? Nagtatawang tumugon ako. Sabay kaming ngumiti. Iyon ay mga sandaling natuklasan ko ang kaligayahan ay minsan ay napakasimple. Hindi ito ang magkaroon ng mayamang asawa o buhay na walang bagyo. Ang kaligayahan ay ang nasa tabi ng minamahal mo, sabay na nakahanda para sa magandang bagay na darating. Habang pumipiling ang maliit na guwantes, naramdaman ko ang malakas na sipa mula sa loob ng tiyan. Ang aking anak ay tila masaya rin. Ngumiti ako, dinakdagan ang tiyan. Anak ko, kasama ka rin sa pamimili ng nanay, ha? Tiningnan ako ngang nanay ko puno ngang pagmamahal.
at pagmamalaki ang kanyang mamata. Carla, sa tingin ko ay nagbago ka ng malaki kaysa dati. Paano, nanay? Mas malakas, mas may saysay, at mas maraming ngiti. Masaya ang nanay mo nito, ang bagyong dumaan malaki man iyon nagbigay sa iyong bagong pagkatao. Pagkatapos nito, walang makakapanggalang sa iyo. Tumingin ako sa nanay ko, puno ngang pasasalamat ang aking puso. Tama iyon. Kung hindi siya, hindi ko alam kung ano ang lagay ko ngayon. Hindi lamang niya binigyan akong ligtas na lugar, binigyan din niya akong lakas at karunungan para harapin ang bagyo. Kinuha ko ang isang maliit na puting sapatos at inilapit sa aking piski. Malambot at mainit ang tela. Ang aking kinabukasan, ang kinabukasan ng aking anak magiging ganon din, malambot at mainit. Ngumiti ako, isang ngiti na tunay na nanggagaling sa puso. Ang aking kinabukasan at ng aking anak ngayon pa lamang talaga nagsisimula. Sa ikasiyam na buwan ng aking pagbubuntis, napakalaki ng aking tiyan. Sinabi ng doktor na maayos ang lahat ng indikasyon, handa na akong isalubong ang aking anak. At dumating na ang araw, isang linggo bago ang takdang araw. Kalagitnaan ng gabi, isang matinding kirot sa ibabang bahagi ng tiyan ang nagising sa akin. Sa simula ay magaan at malayo ang makirot, ngunit pagkalipas ng isang oras ay naging madalas at malakas na ang maito. Alam ko na malalim na ang aking pagbubuntis. Nagmadali si nanay at si Kuya Bernie na dalhin ako sa ospital. Lahat ay inihanda na international hospital, pinakamahuhusay na koponan ng doktor. Lahat ay nasa ilalim ng pag-ayos ng nanay ko, nakahiga sa kama. Ang umagang kirot ay sumisiklab, at samha kirot na iyon, ang nakakatakot na alala na pinagsikapan kong ilubok ay biglang bumalik, walang mapihilang pumunta. Ang larawan ni Daniel na nakangiting peke, ang boses ni Aling Celia sa recording, bigyan siyang malakas na dosis, ang sulat na nakpakunwari, nakpaksisisi, mga bulong-bulungan ng mataw, tulad ng mamulto na pinalibot sa akin, gustong hilahin ako pababa sa kalungkutan. Dumaloy ang aking luha kasabay ng pawis na nagbabasa ng aking noo. Nanay, masakit na masakit. Hindi ko na kaya. Humikbi ako, mahigpit na hinawakan ang kamay ng nanay ko. Yumuko ang nanay ko sa aking tainga, ang boses niya ay parehong matatag at malambot. Carla, pakinggan mo ako, ang anak ng nanay mo ay hindi ganyan kababa ang kalooban. Nalagpasan mo na ang pinakamahirap. Ano pa ang kirot na ito? Pinunasan niya ang aking pawis. Isipin mo ang iyong anak. Siya rin ay nakikipaglaban doon para lumabas at makita ka. Kailangan mong maging malakas para maging gabay niya. Ang masalitang nanay ko ay tulad ng isang agos ng lakas na pumasok sa aking katawan. Tama ang aking anak. Hindi ako maring matumba. Isinara ko ang mga mata, pinagsipagan ang pahinga. Hindi ko na naisip si Daniel, hindi na si Aling Celia. Naisip ko ang nanay ko, ang ilaw na laking nakliwanag sa akin sa kadiliman. Naisip ko si Marichel, ang batang babae na nagtataglay ng pambihirang tapang. At naisip ko ang aking anak, ang aking malditang anghel. Nanay, malapit ka na. O mahusay ka, Carla, makikita ko na ang ulong sanggol. Ang tinig ng midwife ay tumaas. Sa pagdinig ng mga salitang iyon, isang lakas na hindi kapanipaniwalaan ang bumulas sa akin. Wala na akong naramdaman na sakit, isang kalooban lamang ang nandun. Ilabas ang aking anak ng ligtas. Sumisigaw ako ng isang huling sigaw, ginagamit ang lahat ng lakas, ang lahat ng kalooban, itinutulak ang nakaraan na nagdudulot ng sakit palabas ng aking katawan para salubungin ang kinabukasang darating. Uha, uha, uha. Ang maliwanag na iya ay tumaggawing malinaw sa nakakatakot na hangin ng kwarto ng panganganak. Para sa akin sa sandaling iyon, mas maganda ang tunog na iyon kaysa sa anumang musika sa mundo. Ang aking anak na babae, na ipanganak na siya. Lahat ng sakit sa akin ay parang nawala agad. Pagkatapos putulin ang pusod at punasan ang sanggol ng midwife, iniabot nila ang sanggol sa akin. Tinanggap ko ang munting nilalang na nakabalot sa malambot na tela. Napakaliit niya, mapula ang balat, nakapikit ang mga mata, ngunit ang malaking bibig ay hindi humihinto sa pagiyak. Niyakap ko siya sa sandaling nakadikit ang aming katawan.
Isang init at sagradong pakiramdam ang kumalat sa buong katawan ko. Lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng paklat sa aking puso ay parang biglang gumaling. Sa ganda ng aking anak ay hindi ko nakita ang anino ni Daniel. Isang anghel lamang ang nakita ko, pag-aari ko pagtitipon ng pagmamahal at makirot na nadaanan ko. Kumusta ka na, munting anghel ngang nanay? Bumubulong ako at maingat na hinalikan ang kanyang noo na may kakaunting buhok na hindi patuyo. Dumaloy ang aking luha, ngunit sa pagkakataong ito, mga luhang ganap na kaligayahan. Pumasok ang nanay ko, mamula-mula ang kanyang nga mata rin. Nakita niya ang kanyang apo at pagkatapos ay ako hindi natago ang kanyang pagmamalaki at damdamin. Magaling ang anak ng nanay ko. Ang apo ko ay napaka-prinsesa, kamukhang nanay niya noong maliit. Bumukas ang pintuan, si Marichel ay naghihintay sa labas, may hawak na buket na puting liryo. Binabati kita, Carla. Nagsalita siya, ang mga mata ay nagliliwanag ng kasiyahan, maligayang pagdating sa mundong ito, munting sanggol. Tiningnan ko ang nanay ko, si Maricel, at pagkatapos ang aking anak na nakatulog ng tahimik sa aking mga braso. Ito ang aking pamilya. Isang pamilyang walang lalaking nagkanulo, walang mapanlilinlang at pakana. Isang pamilyang itinayo sa pagmamahal, sakripisyo at tapang. Ang mata ang aking anak ay bahagyang bumukas, maliliit na mata na tulad ng maliit na lawa na walang kulong. Sa mga matang iyon ay nakita ko ang isang maliwanag na kinabukasan. Ang bagyo ay tunay nang lumipas. Ang kapayapaan ay bumalik na. Lumipas ang panahon ng mabilis. Ang aking anak si Bea Santos Cruz ay nagtatanda ng 1 taon. Ang bata ay isang maganda at maliksi. Marunong nang humakbang ng nagugula-gula. Marunong nang bumikas ng nanay at lola. Ang tawanan niya ay pinakamabuting gamot, tumatanggal ng lahat ng anino ng nakaraan sa aming tahanan. 1 taong nakalipas, maraming nagbago sa aking buhay. Opisyal na akong nag-asikaso ng posisyon ng CEO ng kumpanya ng nanay ko. Ang pagsubok sa trabaho ay nagpalakas at nagpaseryoso sa akin. Wala na gustong tumingin sa akin ng may awa sa lugar nito ay pagalang. Paminsan-minsan, pumupunta kaming kasama si Bea para bisitahin si Marichel. Sa tulong ng legal na suporta ng nanay ko, ang kaso ng kapatid ni Marichel ay muling binuksan. Ang doktor ay kailangan pang tumindig para aminin ang karagdagang kasalanan. Nakamit na ni Marichel ang katarungan para sa kanyang kapatid. Nagsimula na rin siya sa kanyang scholarship program, unang hakbang sa landas ng pagsasakatuparan ng kanyang pangarap na maging doktor. Isang hapon, habang nagtatrabaho ako, tumawag si Abogado Ramos. Carla, may ire-report ako sa iyo. Kaunting nag-atubili ang boses niya. Si Elena Cruz, namatay siya sa kulungan ngayong umaga dahil sa sakit. Natihil ako, si Aling Celia ay patay na. Ang babaeng nagdulot ng napakaraming pagsubok sa aking buhay ay sa wakas ay tumanggap ng kabayaran ng kanyang buhay. Bago siya mamatay, nagpatuloy si Abogado Ramos, nagiwan siya ng isang mensahe na ipinagayon ng gwardiya ng kulungan para ibigay sa iyo. Sinabi niya, "Patawad, Carla, nakamali ako." Isang maikli lamang na pangungusap. Gabingang araw na iyon, mag-isa akong nagmaneho patungo sa isang pamilyar na simbahan. Hindi ko sinabi sa nanay ko ito ang bagay na gusto kong harapin ng mag-isa. Bumili ako ang isang buket ng puting chrysanthemum, tahimik na pumasok sa loob. Hindi ako pumunta sa pangunahing altar kundi sa kabilang bahagi doon sa may espesyal na dambana para sa mga kaluluwa na walang matiyaga. Inilagay ko ang bulaklak at sindingang 3 kandila. Ang maputing usok ay paikot-ikot na lumabay dala ang aking mapag-iisip. Hindi ko alam kung totoo ang hiling ng tawad niya, marahil ay o. Sa paharap ng tao sa kamatayan, madalas nilang tinitingnan ang kanilang makasalanan. Pinatawad ko ba siya? Isinara ko ang aking mamata. Mga larawan tungkol sa mga pakana, tungkol sa mga mapanganib na salita ay muling lumabas. Hindi ko maaring patawarin ang mga krimen na nagawa niya sa akin at pamilya ko. Ngunit maari akong bitawan ng galit sa isang taong wala na sa mundong ito. Maari akong bitawan ng mangipin ng resentimiento na dating nakagat ng aking puso. Ang pagpapanatili nito ay nakdudulot lamang ng bigat sa aking sarili.
Lahat ng galit at resentimiento nawa ay sumabay sa usok ng kandilang ito at mawala. Bumubulong ako. Sa kabilang mundo nawa ay makapagbago ka. Nagtagas akong isang huling pagbibigay galang at lumakat na. Ang gabi na hangin ay dumaan, ang puso ko ay parang napalaan. Ang pagpapatawad sa krimen ay para sa Diyos, ang gawin ang trabaho ko ay palayain ang aking sariling kaluluwa. Muling dumating ang bagong taon. Sa umagang araw ng bagong taon, sa aming maayos na tahanan ako, ang nanay ko, at si Bea ay makasamang nakabarot saya na pula. Si Bea ay marunong ng magsalita ng maayos. Tumakbo siyang paikot-ikot sa bahay, nag-awit ng mabata, nagpapasaya ang lahat sa kanyang malakas na boses. Wala na kaming binabanggit patungkol sa nakaraang mga pangyayari. Ang nakaraan ay maingat na nakaimpake, nakalagay sa isang sulok ng alaala. Minsan ay naisip pa rin ito, hindi na ito isang dugong sugat kundi isang peklat na gumaling, isang mahalagang aral ng buhay. Ngayong hapon, inakay ko si Bea sa parke malapit sa bahay. Gustong-gusto niyang magduyan. Nakaupo siya sa duyan, ang maliit na binti ay umugoy, maluwag ang ngiti. Nakatayo ako sa tabi, tahimik na itulak ang duyan. Nanay, taas pa. Sina, prinsesa nanay. Habang tinitignan ang dalisay ng ngiti ng aking anak, napuno ang aking pusong kapayapaan at pasasalamat. Sa oras na iyon, dumating ang nanay ko mula sa kanyang pamamasyal. Ngumiti siya habang tinitignan ang dalawa naming magina. Masaya ang dalawa sa inyo, ha? Opo, sumagot ako. Nanay, tingnan si Bea, lagi siyang full of energy. Sabay kaming umupo sa isang bangkong bato, pinagmasdan ang gintong araw na dahan-dahang lumalubog. Nanay, bigla akong nagtatanong ng katanungang matagal ko nang iniingatan sa puso. Minsan ay nag-iisip pa rin ako kung hindi ko siya pinakasalan, ang buhay ko ba ay naging mas mapayapa? Hindi agad sumagot ang nanay ko. Tumingin siya sa malayo doon sa mga ulap sa langit na gintong kulay sa pagsalubong ng takip silim. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin, ang mata niya ay malambot at puno ng karunungan. Kung walang bagyong iyon, paano makakaroon ng maliwanag na bahagari ngayon? Ngumiti siya. Kung walang masakit na karanasang iyon, paano makikita ng nanay mo ang matapang, malaya at mahusay na Carla na ngayon? At pinakamahalaga, tumingin siya sa direksyon ni Bea na masayang nagduduyan. Paano tayo makakaroon ng munting anghel na ito? Ang mga salita, ang nanay ko ay nagpalon ng damdamin sa akin. Tama iyon, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ay may dahilan. Ang bagyo ay lumipas, na dala ang mga pakawala at sakit, ngunit dinala rin nito ang lahat ng mabaho at peka. Naiwan sa akin ang pinakamahalagang bagay, ang pagkamatanda, ang tapang at higit sa lahat, ang aking anak na babae. Lola, nanay, halika dito. Ang boses ni Bea ay malakas. Nakatinginan kami ng nanay ko at sabay nang umiti. Tumayo kaming dalawa, hawak ang isa't isa, at lumakad patungo sa aming sanggol na nagtatampisaw sa huling sikat ng araw. Ang langit pagkatapos ang ulan ay sariwa at walang kapantay na ganda. Mga kamahal-mahal na mambabasa, at iyon na ang katapusan ng kuwento ni Carla. Sa pamamagitan ng mahirap na paglalakbay ni Carla, nakikita natin ang isang malalim na katotohanan. Ang buhay ng bawat tao ay hindi tinukoy ng kanyang kalagayan kundi ng kanyang pagpili. Maari sana siyang pumili na manahimik at magtiis, ngunit pinili niya ang magtiwala at lumaban. Maari sana siyang lumubog sa galit, ngunit pinili niya ang bitawan para mahanap ang kapayapaan para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Sa kabaliktaran, ang pamilyang nagtalagang krimen ay nagmadaling sumunod sa kasakiman at kasamaan at tinanggap ang mapait na kahihinatnan ayon sa batas ng karma. Sa buhay, may mga sandaling mahuhulog tayo sa pinakamadilim at mapanglaw na sitwasyon. Ngunit kahit sa mga sandaling iyon, huwag kalimutang lagi kang may pagpipilian. Piliin ang paniniwala sa sariling halaga, piliin ang kabutihan, piliin ang tumayo para makamit ang mas magandang kinabukasan. Ang pinakadakilang lakas ay hindi matatakpuan sa malayo, nandito sa puso at isipan ng bawat isa sa atin.